Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Taong 2001. Ito yung yugto ng buhay ko na kamuntikan ko ng ikamatay. Kung hindi ba naman ako may sapagkatimangay, hindi malalagay sa alanganin ng buhay ko. Kami na mga kaibigan ko. Kagaya ng ibang sender mo, Sir Seth, ay isa kong antingero. Malawak ang saklaw ko sa karunungan. Pero gaya ng lahat, may limitasyon din ito. Gusto ko sanang isiwalat ang totoo kong pangalan pero natatakot ako at baka may magka-interes sa akin. Isa pa, may pamilya ako na posibleng maapektuhan ng reputasyon. Kaya tawagin niyo na lamang po akong Jim. Bakit kamuntikan na akong namatay? Alam kong ito kagad humatak ng atensyon. Bakit nga ba? Ganito ang nangyari. Kada taon, nagtitipon kami para isagawa ang paganda sa paparating na mahal na araw. Doon lang din ito sa lugar namin sa San Rafael, kung saan dito ako lumaki. Ang mga kasama ko, ilang albularyo, mga kapwa antingero at baguhan sa karunungan. May mga kasama pa nga kami noon na kung hindi ako nagkakamali, miyembro ng kulto. Nakikisalamuha lamang sa amin ang mga hayop na ito. Pinanindigan at tumiwalag na sa grupo pero hindi pa rin maitatanggi ang presensya. Ramdam kong na meron pa rin kadiliman ng mga yon. Basta marami kami. Siyempre, nire-respeto namin ang lahat nun. Sa usaping pagpupulong partikular sa pangungumpisal at pagkakarga sa mahal na araw, ay talagang dapat kaming magkaisa. Sa galgastasin at mga kinakailangan dahil nga ang pagrarausan ng mga karga, malayo. Sa lugar ng Madridejos ang unang bungad naming lahat. Dito isinagawa ang kumpisal at cleansing. At dito din kami magkikita-kita. Dahil pagkatapos ng lahat, maghihiwalay na kami noon. Ang iba, sa isla ng Kinatarkan. Merong sa Cebu. At may sa iba pang isla sa kung saan nila trip magkarga. Magkakaiba kasi kami ng gamit at pananaw. Kaya may magkakaiba din ang proseso sa pagkakarga. Maliban na lamang sa pangungumpisal. Lahat kami, mapakaliwa man o kanan, naniniwala sa banal na mahal na araw. Kung sino mang nakikinig dito na may karunungan, alam niyo ito. Isang buwan mahigit ay kinakailangan na naming bumalik noon sa Madridejos. Ito ay kapag natapos ng lahat. Bakit isang buwan? Kasi nga, bumabatay kami sa majority ng mga kasapi. Marami kasing nagdadaos ng 49 days. Ilan sa amin sapat na ang isang linggo. Pwede na yon. Pero sinusunod namin talaga ang 49 days. At matapos noon ay magpapang-abot kaming lahat sa Madridejos. May ilan pang nauuna at may ilan ding hindi tinapos at umuwi na lamang. Dito kasi kami magsusubukan sa Madridejos. Hindi nakaila ito sa may mga karunungan na matapos makapagkarga, nariyan nang subukan kung nabasbasan bang muli ang karunungang tangan na para bang bakasyon lamang doon. Bali 3 lamang kami noon na may magkakadikit na karunungan. Kaidaran ko ang mga ito at matagal ko na ding nakakasama. Itago natin sila sa mga pangalang Anjo at Melvin. Para kaming mga pugante noon, magpalaboy-laboy sa bukid. So bali ayun na. May latag na mga plano. At syempre kasama ko pa rin itong si Anjo at Melvin. Sa natatandaan ko noon, matapos namin sa Madridejos, patungo sana kami sa Bacolod. Kaso naisip ko na bakit hindi namin subukang puntahan ang dating pinupunta ng tatay at lolo ko. Sa Leyte ito, sa may Kananga. Nagreklamo si Melvin kasi nga natatakot siya doon. Marami daw kasing aswang doon. Mabuti sana kung may mga karga na kami para maging kampante kami. Ang problema,
Na-cleanse na mga katawan namin, pati ang mga gamit nun. Sabi ko naman, naniniwala akong may aswang sa lugar, pero wala namang nangyari sa tatay at lolo ko. Dagdag ko pa, mas magandang pagdausan sa lugar kasi nga napakabanal nito. Kung hindi nyo na itatanong, Ang magandang pagdausan talaga ng karga ay yung may presensya ng pusod ng kalikasan. Yung mga lugar na misteryoso. Yung mga lugar kung saan marami mga mutya. At isa na dito ang lugar ng Kananga. Pero ayon na nga't dahil may hatak talaga ng enerhiya ng pusod ng kalikasan ng lugar, aasahan na roon na may mga aswang at iba pang nilalang na posibleng makapanakit ng tao. Pero hindi ako natatakot doon kasi nga nakapunta na sila tatay dito. Hanggang sa nakumbinsi ko ang dalawa. Lalo na't sabi ko, sagot ko na ang gastos nun. Hapon yun at kaagad na kaming bumiyahe. Akala ko ay magiging madali lang. Pero inabot kami ng kinabukasan bago pa makarating sa Palunpon. Ang mapait yan, kinakailangan pang bumiyahe patungong bukid at maglakad ng ilang kilometro. Sa liblib kasi talaga ito sa ibabaw mismo ng Kananga Leyte. Para bang gusto ko na noong huniga sa lupa nung makarating kami pero may nahabol kami na oras kung kaya't kailangang simulan kagad ang pagkakarga. Sa araw din kasi yon, sa 3:00 ng hapon, sisimulan ang pagdadasal. Saktong-sakto pa talaga ang pagdating namin noon. Wala kaming magagawa kung hindi ang magsimula na. Mahabang oras ang unang pagdadasal. Tapos walang laman ng tiyan maliban na lamang sa tubig. Bawal kumain kapag hindi pa natatapos sa bawat pagkakarga sa bawat araw. Hindi ako nag-isip nun. Doon ko pala napagtanto na wala pala kaming masisilungan. Akala ko kasi may mga bahay. Kaso nasa bababanda. At gabi na kaya yon. Mapipilitan kaming doon na lang sa gubat mananatili. Ito namang dalawang kasama ko. Parang galit sa akin. Sabi pa ni Melvin, pinaasa ko daw sila. Habang nasa biyahe kasi kami, sabi ko baka may mga kakilala si tatay doon na pwede kaming makisilong sa lugar. Pero ayon, humantong sa gubat ang tutulugan namin. Napakaduwag pa naman itong si Anjo. Pasado 11:00 na yon. Natatapos kasi ang pagkakarga sa 10:00. Naghanap kami ng magandang pwesto. Pumustit kami sa ilalim ng hindi ko matukoy na puno. Parang hahalik na sa lupa ang mga dahon nito. Sa may gitna ay may espasyo. Doon kaming 3 sa loob. Nagsiga ako para kahit papano. Iwas lamok. Nakatulog agad ang dalawa. Habang ako naman noon ay namamahay. Pet sobrang pagod ng katawan ko. Hindi ko ramdam ang matulog sa lugar. Yun bang hindi ako mapakali? Hanggang sa nakarinig ako ng huninon. Siyempre, dahil sa alam ko naman ang mga huni ng aswang. Mabilis kong napagtanto na aswang ngayon. Para kasing manok o hindi kaya kakaibang ibon. Tapos magiging ikik ng baboy at kalaunan magiging tunog malaking butiki. Ito mga kasama ko, wala pang karga. Kung kaya't hindi nila naramdaman. Tulog na tulog ang mga ito. Sinipat ko ang labas ng punong yon. Sinuot ko pa ang matsikorno ko. Yung bakal na nilalagay sa kamao para pang suntok. Napapamura ako kasi nga, naririnig ko ang huni at ramdam ang alinsangan na para bang may paparating na ulan. Pero hindi ko matukoy kung saan banda ang nilalang. Mabuti sana kung hindi kasagsagan ng pagkakarga. May banaag, pero hindi ito sumasapat para makapagbigay ng konting detalye para sa akin. Napaka-agresibo ng mga ito. Mahahalata ang isang nilalang kapag agresibo kung hindi ito nawawala sa paligid. Lalo na kapag may tao. Kumbaga, hindi napitinag. Kaya alam kong may gagawin talaga sa amin yon. Hanggang sa yung huning yon, napalitan na ng kagaskas.
Mabilis kong inalam kung saang direksyon. Nagpapalipat-lipat ito at alam kong papalapit sa amin yon. At kung hindi ako nagkakamali, dalawa. Ginising ko na ang mga kasama ko. Nataranta ang mga ito. Napahawak pa sa kani-kanilang mga tangan na wala bang silbi sa mga oras na yon. Hindi kasi ito yung tangan na may likas na bisa, kung hindi isang uri ng bertod na pinakain ng dasal nun. Sabi ko na ngayon, anong gagawin natin? Bulalas ni Melvin noon. Magsiga tayo dito sa labas. Wala tayong alternatibo. Asan ba yung langis ko? Sabat naman ni Anjo sabay kuha sa garapang may lamang lana. Napapailing ako kasi nga kumukulo ang laman. Pero kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Kasi nga, nadala ni Anjo ang kanyang lana. Galing ito sa kanyang tiyo na isang biyasa manggagamot noon. Mabilis kaming nagpahid noon. Tapos nagsiga ako sa bungad ng punong yon. Nagliwanag ang lugar pero hindi umaalis ang nilalang. Hoy! Lubayan nyo kami! Kapag lumapit kayo, papatay namin kayo. Sigaw ko noon. Ito mga kasama ko. Pinagbabato ang bahagi kung saan pakiramdam namin ay naroroon ng mga nilalang. Inabot na lamang yun ng madaling araw. Hindi na kami nakatulog. Mantakin nyo, galing pa sa biyahe. Pasmado, pagod, tapos puyat pa. Hindi naman pwedeng baliwalain lamang yon. Hindi din pwedeng tumakbo. Alam niyo kung bakit? Mas magiging matapang ang aswang kapag tinakbuhan. Kung kaya't kinabukasan nun, wala ako sa mood. Naghanap kami noon ng tindahan. Bumaba kami ng bayan. Napakaanghang ng mga mata ko. Nakakaita ang pawis na pumapatak dito. Para akong lutang sa droga at hindi ko mawari ang pakiramdam ko noon. Pumunta kami noon sa isang tindahan. Nguya-nguya ang tinapay na pagkatigas-tigas na kung tawagin pa ito sa Bisaya, dinalunggan. Inis na inis ako pero wala akong masisi kundi ang sarili ko. Hindi din pwedeng putulin namin yung pagkakarga doon gawa ng mawawala ng silbi ang lahat. Kung saan ka nagkarga, doon mo dapat tapusin. Dahil kapag lumipat, para kang nagsimula sa umpisa. O hindi naman kaya, hindi ka pagkakalooban ng basbas. Nagdastikwan pa si Anjo at Melvin. Masama ang titig ng mga ito. Parang gusto akong gulpiin. Hindi naman ako nagsalita nun. Mabuti na lamang at may napakiusapan kami na residente sa lugar na sa bahay niya kami tutuli ng ilang araw. Yung taong ito, kakilala ng tatay ko. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mang Buloy. Matandang may karunungan din. Nagtanong kasi kami noon kung may mga albularyo ba sa lugar. Ay naman sa tendero doon sa tindahan. Meron at malapit lang. Ilang distansya lamang ito sa tindahan. Pinuntahan kaagad namin ito at nakilala. Nabahala pa nga si Mang Buloy noon at may aswang palang nagtangka sa amin. Bakit daw hindi muna pumustit sa bahay niya bago isagawa ang pagdadasal? Hindi ko talaga inaasahan na mapapapunta kami doon at wala din akong alam na may kakilala pala talaga si tatay. Ipinaliwanag kong lahat yung kay Mang Buloy. Sabi niya naman, bukas ang bahay niya sa amin. Kahit doon pa daw kami tumira, ayos lang. Total ay katulad lang daw naman niya kami. Hindi na ako bumalik pa sa bukid na yon. Hindi na ako nagkakarga dun. Dito na lang sa bahay. Mutya naman ang tangan ko. Naku, ang mga aswang dyan, marami nang nabiktima. Kadalasan yung mga dayo, nawawala na lang. Noon pa to, natigil na lang yun ang may mga rebelding na mugad. Pero naroroon pa rin yung mga aswang na yan. Nag-aantay ng pagkakataon. Eto naman kasing si Jim ang Buloy eh. Dapat sa Bacolod kami. Gaya ng dati. Ewan ko kung anong nakain at pumarito pa. Kahit sinabihan ko ng delikado, mabuti sana kung hindi nagpakalas ng karga eh. Sabat ni Melvin noon. Ayon kay Mang Buloy, sasamahan na lamang daw niya kami. Hindi naman daw siya nagpakalas ng karga. Kaya nakakatiyak siyang makakatulong siya noon.
Sabi ko naman ay mas mabuti kung ganon. Pero abala pa rin sa matanda yon. Baka kasi may pinagkakaabalahan. Huwag kayong mag-alala. Mas maganda kung sumama ako. At kahit papaano ay maprotektahan ko kayo. Kapag nabuo na yung pagkakarga nyo, gusto nyo tugisin natin yung mga impacto dyan eh. Napangiti ako nun. Sabi ko, yun talagang naiisip ko kasi nga sobrang nabanas talaga ako. Mantakin yung wala kaming pahinga. Pagsapit ng tanghali, pumalik na kami para magdardag ulit. Sa mga puntong ito, mahimatay na ako. Sumama na nga si Mang Buloy. Para itong sundalo dahil may mga sandatang dala. Mahabang itak tapos yung dibomba na 22, nakasabit sa balikat. Hindi ko alam kung tatalab ang bala nito sa aswang. Nang makarating kami sa lugar, sinuri ni Mang Buloy yung pinatambayan ng aswang. Pagkabalik nito, ang sabi niya, marami daw. Hindi lang 2 kung hindi posibleng mahigit pa doon. Na siya namang mas lalong nagpakaba sa akin. Oo at naroroon si Mang Buloy. Oo at may langis kami. Pero hindi pa rin garantisadong ligtas kami sa lugar. Kung matalino ang tao, may talino din ang aswang. Nga pala, may iba't ibang uri ng aswang. Pero yung naroroon sa lugar ay isang uri ng kaskasyon. Ang tawag dito sa Tagalog, gabunan. Ewan ko lang pero kaskas ito sa Cebuano at Ilonggo. Para may idea kayo sa kung ano bang postura. Ganito siya. Tao lang ang mga ito. Medyo mahaba ang kasway o kamay. May kukunting balahibo sa dibdib pero makapal ang nasa balikat hanggang dito sa batok. Yung kilay, parang magsasalubong na sa kapal. Tapos yung mata ay purong itim. Hindi ako naniniwala dyan sa pulang mata. Yung dilaw na may pintik na pula, posible. Dahil mata ito ng wakwak at murang. Pero yung pula, para yung nakadroga. Asahan na rin natin sa kaskas ang matutulis na hindi pantay na mga ngipin. May itim ang kuko nito at medyo mahaba lang konti. Ang nakakatawag pansin sa kanila ay yung samyu na masahol pa sa nabulok na tinabal na parang dumi ng tao noon. Ang katangian nila, aakalain mong lumilipad pero naglalakad lang ang mga yon. Bukod kasi sa tinig ng manok, igik ng baboy at butiki. Naghuhuni din sila na parang mga ibon nun. Magaling din sa linlang. Kapag malayo ang huni, nasa malapit na yan. Pero may iba ding nasa punto. Kung ano ang huni, yun na yun. Kumbaga, kung nasa malapit talaga. Lalo na kapag agresibo. Kapag mapapadaan naman ito sa isang bahay, maririnig mong parang may agos ng maliit na batis. O hindi naman kay parang gripo na umaagas nun. Ganon. Pero umeeko ito. Bantayan niyo ang mga pahiwatig na ito dahil ang maririnig niyo ay aswang talaga. At ito ang nasa lugar pa talaga. Yung kaskas na pagkagaling-galing, lalo na sa larangan ng pambibiktima. Nagsimula kami ng pagkakarga nun. Si Melvin ay nasa itaas ng puno. Si Anjo naman, nakaide pa, habang nakahiga sa may batuhan. Pinitensya ang uri ng pagkakarga niya. Ako simple lang. Nakatayo ako. Nakatukod ang kamay sa isang kahoy. Nagmumuni-muni. Pagsapit ng 6:00, luluhod na ako sa lupa at ang bawat talata ng mga dasal, isang hakbang na nakaluhod. Hindi madali gawa ng ang talata ay mahaba. Hindi ito yung tipo ng dasal na parang wala lang dahil kailangan isa puso talaga yun. Si Mang Buloy nooy nagsisimula na magsiga. May kung anong iniihaw din siya noon na parang huli niya sa panalaso. Amoy kulat. Lapadadan nagpakalam na sikmura ko. Dung malapit na mag-10:00, biglang sumigaw itong si Mang Buloy.
Hindi ko naman magawan masipak kasi nga mapuputol ang pagdadasal ko nun. Pero batay sa pagsisigaw na yon, pila may pinatabo dito. Hanggang sa narinig ko na parang hinahampas noon ni Mang Bulay ang damo. Sigaw ito ng sigaw na parang naghamon. Kokon pimelal. Sinisipat ko ang relo noon at may mga 5 minuto pa. Tandang-tanda ko ito. At lalong tandang-tanda ko noon na dumain si Mang Bulay. Nakikita ko siya. Laas sa bandang unahan ko ito. Pinatamaan ng liwanag mula sa ilaw doon sa may siga. Sapo ni Mang Bulay ang kanyang balikat. Hanggang sa natapos na ako noon. At doon ay kaagad akong kumuha ng pamano. Mabilis kong siluot ang matsikorno ko. Pinuntan ko si Mang Bulay. Nakita ko pang yumundag na si Melvin. Si Angie naman ni nakasunod sa akin noon. Nang marapin ko si Mang Bulay, ang sabi nito, 3 aswang umano ang nasa paligid noon. Malaking subat niya sa balikat. Alalang-alala ako at baka mamatay ito. Sabi ko ng aba, walang kasiguraduhan kahit may karumuman pa ikaw si Mang Bulay. Lalo't himbilan nag-iisa ang milalaw na iyon. Siguro, hawing nagpapatatag lamang dito ay ang karga sa katawan niya ay ang nagtagal yun. Alam ko kasi nakipaggunutan na si Mang Bulay. Idistaymis ako. Nag-uumapaw ang galit ko nun. Lang makita kong may gumadalaw na damo. Dali-dali tong pinumo yan. Sinipa ako ni Mang Bulay. At ang sabi nito ay wag daw lalampas ako noon sa teritoryong minabay niya. Pero hindi ako nakinig. Nabala-talabi ako sa galit nun. Pagkabungad ko sa mga gumagalaw na damo, nakita ko ang isang taskas. Lakasuksok pang hayop at nakausgiral na mukha. Pinalo ko ito pero napakabilis nung nakailaw at nasundaban ako pero sininta ko ito nun. Wala pa man akong basbas. Pero baka lang nasa kamao ko kaya kipan-kipa ko ang pagsimangot na mukha ng kaskas layon. Umawala ito. Mabilis na gumapang at pumanhik pa sa puno. Napakaliksinon. Kadad man nakarapin yun sa taas na para bang bupike. Pinagbawatoan naman yon. Hanggang sa hindi ko alam na may paparaping pa pala sa akin. Sinunggaban ako mula sa likuran. Nagpagulong-gulong ako pababa. Damak ko ang pamamanhid ng likuran ko. Napadako ako sa may maliit na bapis. Alam ko yun kasi nga nabasa ako na para bang sani yun. Hindi ko na makita sila Mang Bulay. Naroroon sila sa kaasbanda. Hindi siwanod. Mabilis akong gumapaw at sumuksok sa napakakipot na mga ugat ng kung anong puno. Hanggang sa may sumunggabulit sa akin nun. Hindi ko alam kung saan nang gagaling. Napakabinim. May tama ako sa likod. May tama pa ako sa may padidiran. Kinapa ko yung sa padidiran ko. Kasyam isang daliri ko sa sugat at medyo maralim yun. Namamanid na ang buong katawan ko. Para bang katapusan ko na nun. Nadsisi ako at bakit hindi ako nakinig kay Mang Bulay. Pililit kong tumakbo. Wala na eh. Hindi na ako makakapanglaban. Lalo pat sobrang dilim talaga. Hindi ko makikita kung saan magmumula ang pag-atape nun. Hanggang sa nakita ko si Anjo. Daw sa ibabaw ko nito. May bitbit siyang suludon. Labsin sisigaw ito at sinasanggit ang pangalan to. Sumabat ako. Rao, naroroon lamang ako sa baba. Nakita ko si Angie na kamuntikan pang malablaw sa balin. Lag-aalala ito. Laghanap ako ng paraan noon at lugar kung saan banda makakaakyat. Hanggang sa may magandang espasyo. Gumilid ako sa pangpal at buong lakas akong pumanik nun. Sa kabutiang palad, may nahawakan ako noong mga ugat. Dahilan namang nakaanpas ako sa sani na iyon. Napapayak pa ako dahil nararamdaman ko ng ogdakma ni Angie sa kamay ko. Hila-hila niya ako. Hanggang sa narinig ko na rin ang boses ni Melvin. Nagmumura ito at sinabing ayos ng gawa ko.
Napakahayop ko daw at sobrang pigis ng ulo doon. Napatay na kinig daw ako kay Mang Buloy. Makaraping ako sa ibas. Dito na ako nakapagpahinga. Ipinasandal ako noon sa may bato. Ginagamot ako ni Angel. Laki pa ko si Mang Buloy. Naris lang ito. Nakatayo lamang yun habang nakabantay sa lugar. Sabi pa nito, magpapalipas kami hanggang umabed. Malayo ang uuwian. Napatay man napili kami sa lugar dahil may puder siyang iniladay. Lintik! Parang may kung anong atraso kayo at gilyo mga aswan na yun. Papatayin tayo Ayaw nyo. Tapos natapos na yung pinagardagawa niya. Tayo naman ang arangkada. Maletsing yawan mga aswang yan. Nagpalipas na kami ng ubala doon. Yung sugat ko sa likod akala ko malala. Galas ng parator. Pero may pasar. Malakas kasi ang pagkakampas ng kung sinong sumunggab sa likod ko roon. Ang iniinda ko lamang noon na yung nasa tagiliran ko. Hindi naman umabot hanggang bituka ang butas pero sapat na yun para makaramdam ako ng sobrang sakit. Kinaumagan, nagpaalam ikam si Mang Bulay sa amin. Uri daw siya. Pero kami, mananapili sa lugar dahil kung sasama daw kami sa kanya, mahihirapan na daw akong makabalik noon lalo pat may sugat ako. Log pa nang naman si Melvin sa kung bakit ginunang pa siya na matanda. Kailangan natin ang kasama. Yung anak ko at kaibigan ko ang dadarin ko dito. Masasayang ang pagkakarga nyo kapag iniwan ng lugar. Ano magandang gawin? Paparito kami para bantayan kayo. Lintik talaga mga aswang na yan. Sige na, alis na ako. Magparinga kayo dito. Walang mangyayari dahil may poder. Magtiwala lamang kayo sa akin. Malapiri na kami sa napakalibid na yan. Ganun ko sana ng sitwasyon. Kung tutusin, pwede naman namin ipigil ang pagkakarga sa lugar. Kaso baka hindi na kami balikan ng basbas. Lalo na mga kasama ko ay may likas na kahasamalyon na dapat alagaan at panatilihin ng konsepto. Sa oras na kompleto ang pagkakarga, asahan nyo ng bagsip nila Anjo at Melvin. Mas malakas pa mga ito sa akin. Bumalik si Mang Buloy tanghali na. May dala itong pagkain at pilang kadumitan. Kasama niya siya sabing kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Adok. Madino ang anak ni Mang Buloy na pangalanan nating Jason. Naroroon din. Siniyasat pa ng mga itong lugar. Kitang-kita ko ang pagidinbiyasan nito sa mga marga. Mabilis kong naisip na baka may tanga nito na hindi na kinakailangan ng pagkain dasal na parang katulad lamang ni Mang Buloy. Yan ang kaibahan sa tangang mutya na may likas na bisas sa mga tangang doa lamang ng tao na kinakailangan pangkargaan para magkabisa. Nabanggit na wala sa bahay ng nataga si Mang Buloy. Ang ibig sabihin nito, hindi talaga importante ang magpaahirap pa sa kung saan lupalop mga argan lang ng besalang tama na kerawan. Karaniwan na ito na may mga karuluan sa lugar ng Lake at Samar. Alam niyo ba, daang nabanggit na lugar, dito matatagpuan ng napakaraming mupyong hiyas o mutya na may likas na bisa mula sa kanikasan. May pagka ay labayan. Sa Samarnov sentro ng hatak ng kanikasan yung biringan, na pinamamahayan ng sandamakmak na engkanto, tayo maraming mahihiwagang barabel. Gumawa si Jason at ang tapping ito ng barong. Pulido ito at lahat ng kasamkapan. Doon naman din sa lugar kidoha. Bagay na malaki ang pagpapasalamat ko doon. Dahil kahit papano, may masisiluan malapit sa lugar. Mabilis lang natapos. Pagsapit ng gabi ay tapos na. Ang bubula ni Gola sa anawa. Ang papag, tawayan naman na hinakot ni Adok. Nakapagpatuloy kami sa pagdadaos ng karga. Hindi lumalapit ang mga nilalang. Gigil na ako na kapag natapos lang talaga ang pagkakarga. Makakatikim ang mga ito. Aminado akong ganun din ang nararamdaman ng mga kasama ko. Lalo na ito si Anjo. Talagang uubusin namin lahat noon ng mga animal na impakto sa lugar na yon.
Hanggang sa natapos yon, kasabay naman ito ang paggaling ng mga sugat ko. Pansamantalang umuwi kami sa bahay nila Mang Buloy. Doon namin pinagplanuhan ang lahat. Natuwa si Adok dahil umano magiging ligtas na ang lugar, lalo na nang natuklasan niya ang abilidad na makasama ko. Si Anjo, ang tanga nito ay dignom na San Benito. May dignom na bato siya na inukit naman sa Santo Niño. May taas si Anjo. Alam niya man siguro ang taas, di ba mga kagiliw? Misyon nito na iginawad ng Panginoon. Kumaga, Virtudes o Divino. May likas na katangian. Pero sa pagdating ng mahal na araw ay kailangan din ng pagkakarga. Ang sabi ng iba, ang mga dibino daw ay hindi na kinakailangan ng pagkakarga dahil may katangian na nga ito. Pero nagkakamali kayo dyan. Dahil ang dibino, gaya ng sinabi ko, ang nagbigay ng tahas sa kanila ay ang Panginoon, na siya namang sasalamin sa isang sugo katulad ni Kristo. Nangumpisal, nililinis ang mga kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang buhay. Inalay niya ito para sa mga nagkasala, namatay at muling nabuhay, pero sa kamay na ng Ama. Ang pagkabuhay na yon ay panibagong buhay. Para sa tao, kumbaga, ito na yung basbas o blessing nun. Madali lang intindihin. Kumpisal, cleansing, karga, tapos basbas. Mabalik tayo sa kwento. Dahil din si Melvin, may taas din ito. Sobrang lakas ng taas ni Melvin dahil pisikalan ng bisa nun. Tapos may medalyong 7 Angeles ito at meta. Ganun kalalakas ito mga kaibigan ko. Habang ako, walang tahas pero may dugong antingero. Ang gamit ko ay tespiko, 3 omo, at pulang panyo na may mga kataga. Kombinasyon ng malakas na kabal at tagaliwas ang tangan ko. Tapos may mga tigal po ako talandro na may bisa naman kahit papano. Alam ko ito dahil maraming beses ko nang nasubukan. Nung magkasundo ng lahat, dito na napagplanuhan namin kung kailan tutugisin ng mga aswang na yon. Sa susunod na araw daw ito, kailangan naming ipahina ang sarili kahit papano. Naging ayos lang naman sa amin ni Anjo at Melvin ito dahil matagal pa naman ang pagbalik namin sa Madre de Dios para makipagsubukan. May natirang 1 buwan mahigit pa. Isa pa, pwede ding hindi na kami pumustik pa doon. Subukan lang naman ang huling yibdo eh. Hindi na importante yon. Dahil alam naman namin sa isa't isa noon na nagkaroon na kami ng basbas. Pagsapit ng araw ng nakatakda. Parang squad kami noon. Saktong karga. May dalang tapang at tiwala sa sarili. At higit sa lahat ay hindi aatras sa mga usaping aswang. Alam ko namang maging ang sakop ni Mang Buloy ay gayon din. Pero sila lang ang may bitbit na itak nun. Wala naman kasi kaming itak nun. Tsaka hindi na yung kinakailangan pa. Suntukan sa bunutan. Patayan na kung patayan. Yun lang nasa isip naming 3. Gigil na gigil talaga ako sobra. Sabi ko pa, kapag may kaskas o kagaskas, bibira kagad ako noon. Ay na nga, umalis na kami noon. Tandang-tanda kong dapit hapon ito. Natatanaw ko noon ang paglubog ng araw. Gabi kasi namin tutugisin ang mga nilalang. Bakit gabi? Gawa ng mas paborito dahil matatapang ang mga aswang at malalantad sila. Kung may araw ay para din itong mga gagamba na tulog at mahirap hanapin. Oo, at malakas sila sa gabi. Pero ibang usapan na kapag katulad namin ang tutugis sa kanila. Kapag may isang grupo ng may karunungan na katulad ng din ng iba. Nagkataon lang na wala kaming karga pa nung unang bungad gawa ng nag-cleansing nga kami nun. Pero ngayong bona, lintik lang ang walang gante. Kahit tiyanak, hindi ko pa aalapasin nun. Lilinisin talaga namin ang bukiran ng kananga. Noong nakarating kami sa lugar, magkakabuklod pa kami nun. Pero ilang sandali lang,
naghiwalay sa dalawang grupo. At para matimbang ang timpla ng isang grupo, hindi kami nagsamang tatlo. Si Mang Buloy, Anjo at si Jason na magkasama, habang kami naman ni Melvin at Adok sa isang pangkat. Si Anjo ang nagpasya na kumalas siya imbis na si Melvin. Mabilis naman akong sumang-ayon noon gawa ng itong si Anjo ay malakas talaga at magiging timbang ang dalawang grupo. Hindi naman sa pagmamalabis pero alam ko sa sarili ko na mas malakas pa kami kay Mang Buloy, anak nito at si Andok. Sobrang layo talaga ng agwat kong iisipin. So ayun na nga, nagkahiwalay na kami. Bali patungo sa itaas pa ng bundok at magpapang-abot kami noon sa nasabing lugar ni Mang Buloy na posibleng banwarte ng mga aswang. Kasama naman namin ang Adok at alam ito kung saan bandang lugar na yon. Napapailing na lamang ako sa mga puntong yon. Doon pa lang ako nakaramdam ng walang presensya ng aswang. Mga hayop, napakautak. Kung kailan may mga basbas na kami, talagang doon pa nabahag ang mga yon. Pero hindi yan ang dahilan para hindi ito matugis. Dahil sa pagkakataong yon, sinundan namin ang bakas nila. Kahit madilim yan, ramdam na ramdam namin ang direksyon. Naiisip ko nga noon na baka makarating kami sa mga bahay. Hindi ako nagkamali. Makalipas lamang ng ilang mga oras, pasado 10:00 na nun, nakakita kami ng mangilan-ngilang mga bahay doon. Dito, may naramdaman kaming presensya ng aswang, pero hindi kalakasan. Matik, siguro ay nalaman ng nakatira sa lugar na paparating kami kaya nagtago. Pero alam naming nasa paligid lamang ang mga ito. Gaya ng sinabi ko, matalino din ang aswang. May mga karunungan din to partikular sa pambubulag, pero hindi gaano kalakas kaya mararamdaman pa rin namin. Ayon pa nga kay Melvin, baka may bata pa umano sa lugar. Sumabat naman si Adok. Sabi dito, patayin na rin kahit bata umano. Siguro, subukan mo na nating bigyan ng pagkakataon. Gamutin tapos alisin yung pagiging aswang. Hindi pa naman kapit yung pagiging ganap kung kaya maalis pa yung sumpa eh. Wika ako. Pwede yung naisip mo. Kaskas ay sa dugo talaga yung pagiging aswang eh. Pero pwede itong pigilan habang bata pa. Wala nang nagbigay ng opinyon noon pagkatapos sabihin ni Melvin ito. Ramdam ko na rin sila Mang Buloy. Nasa kabilang banda sila. May kalayuan. Isa-isa naming siniyasat ang mga bahay. Sa unang bungad, may mga tao. Pero ramdam ko sa bahay na meron talagang aswang. Maya-maya ay may binulong sa akin si Melvin. Ayon sa kanya, posibleng asawa ito ng aswang na tao. Tapos yung anak, nagmana sa asawa. Sinuri ko ang mata, ngipin at bunbunan. Tao talaga. 2 babae, isang may edad at isang dalaga. Nasaan na yung kasama niya dito? Tanong ko. Walang nagsalita sa dalawa. Nakayuko lamang ang mga ito. Gigil na gigil ako na para bang gusto kong saktan. Pero inawat ako nun ni Melvin. Ang sabi nito, wag daw itong papakialaman kasi hindi naman aswang ang mga yon. 4 na bahay lahat ng yon. At yung iba ay walang mga lamang tao. Halatang may nakatira pero parang umalis. Dito na ako nagpakawala noon ng mga tigalpo. Hanggang sa may umigik noon sa may bandang kakahuyan. Animoy malaking baboy yon. Pinuntahan ka agad nila Melvin at Adok yon. Ako naman ay umikot para salubungin ito. Doon na nga. Naabutan kong patay na ang isang aswang. Tadtad ito ng taga sa katawan. Si Adok ang tumira. Nakita ko siyang kinikis-kis sa taluban ng itak. Sabay hamon sa nilalang. Samantalang si Melvin naman ay nakaluhod doon sa gilid ng labi. Dinadasalan niya ang nilalang na para ba siyang pari nun.
Ilang saglit pa. Nagkagaskas sa noon ng paligid. Nawari ba'y galit na galit ang mga aswang. Narinig ko pa ang kakaibang huni na nakakapangilabot. Pero syempre, hindi na ito tatalab sa akin. Walang ano-anong lumapit ako doon sa mga kumakagaskas na yon. At nakita ko ang mabilis na pagpulasan ng mga nilalang. Madilim ang lugar. Wala kaming dalang ilaw pero may banaag ng konti. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Hanggang sa may paparating sa akin. Kalmado lamang ito pero nasa mabangistaan nyo. Sinalubong ko yon. Nakipagbuno ako doon na parang suntukang kanto. Hindi nakakapanglaban ng dilalang dahil sa bawat patama ko ay may kasamang tigalpo nun. Durog ang mukha nito. Nakakaawa dahil nag-anyong tao yon. Pero para saan pa ang pag-aawang yon kung ito naman ay perwisyo, di ba? Sina Melvin noon ay nagkatakbuhan na. Alam ko may hinahabol ng mga ito. Hindi ko sila sinundan. May tiwala ako sa kanila at alam kong simple lang ang mga aswang para sa mga ito. Nahirapan kami noon. Hindi sa laban kung hindi sa paghagilap. May namatumba. Pero ang bibilis. Habulan talaga na animoy nag-aagawang base yun. Sigawan. Pagkabali-bali ng mga maliliit na puno at kalabog. Inaabot kami ng madaling araw at ang napatay doon, 3 lang. Ang bilang noon kung hindi ako nagkakamali. Nasa 5. Bali may 2 pa. Doon lamang yun sa lugar na yon. Hindi talaga kami tumigil nun. Pagsikat ng araw, inantay namin ang pagbabalik ng mga ito. Pero wala na. Hindi na bumalik pa. Hanggang sa dumating na sila Mang Buloy nun. At dito ay sinabi nilang may napas lang sila pero isa lang. Tumambay kami sa lugar ng buong araw. Wala talaga't hindi na bumalik pa. Sinunog na lamang namin ang mga labi. Tinanggalan muna ng mga tangan yon tapos sinunog ang mga katawan. Yung 2 babae ron, pinaalis namin. Kakoy mamuhay sila ng normal at huwag makisalamuha sa mga aswang. Umalis naman ang mga ito. Siguro natakot paslangin. Pagsapit ulit ng gabi ay wala nang bumalik pa. Ang ginawa na lamang ni Mang Buloy nun, milagyan niya ng sumpa ang lugar. Hindi na ito matatapakan pa ng aswang dahil ikakamatay o mano lamang nila yon. Naiisip ko pa noong tugisin ng 2 pero naiisip ko din na imposible nang makita ang mga yon gawa ng yung lugar na ito ang baluarte nila. At ito lang ang paraan para matugis sila. Kapag lumabas na sa baluarte, mahihirapan kami. Sumunod na araw, umuwi na kami. Sobrang layo. Halos nasa tuktok na kami nun. Kalahating araw ngayong paglalakbay namin bago pa nakakita ng maayos na kalsada. Kahit papano nabawasan ang perwisyo sa lugar. Yung mga aswang na tumakas, hindi na yun babalik pa. Hindi ko alam kung saan nang lupalop ang mga yon nakatira. Ang importante ay hindi na delikado ang bukid noon ng Kalanga. Malaking aral sa akin ang lahat ng ito. Ito yung pagiging sobrang kumpiyansa. Gaya ng sinabi ko ay kamuntikan na ako mamatay. Hindi na kami tumuloy pa ng Madre Dejos. Diretso uwi na kaagad kami. Mag-aantay pa kami doon ng 1 buwan. Dahil sa Madre Dejos ay subukan lang naman ang mangyari. Paalala lang, kung wala talagang karunungan, huwag niyo lang tangkaing labanan pa ang aswang. Manatili sa loob ng bahay at magdasal. Lalong-lalo na't huwag na huwag hahamonin nito. May mga utak bida ba naman tapos kapag nakainom, manghahamon pa. Delikado. Ikakapahamak nila. Hanggang dito na lamang ko ang kwento, Sir Seth. Maraming salamat po. Bali ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng kuya ko noong bata pa ako. Nasa 12 anyos ako noon. At si kuya ay nasa 20. Maaga kaming naulila sa mga magulang namin. Si nanay nasa 5 taon pa lang ako namatay na. Si tatay na lasinggero matapos noon ay namatay din sa bangungot noong nasa 16 anyos si kuya. Ang lupa na kinatitirikan ng bahay na iniwan sa amin ng mga magulang namin ay pag-aari nila lola at lolo noon.
Kaya naman sa kabutihang palad ay nanatili kami dito. Yung mga kamag-anakan naman namin ay handa naman kaming tulungan noon. Pero dahil sa hirap ng buhay, alam ng kuya ko na magiging pabigat lamang kami sa kanila kung aasa kami. Sa madaling salita, huminto siya ng pag-aaral at ako ang nagpatuloy. Nagtrabaho siya kung saan-saan pwede. Talaga pong hindi uso ang child labor sa probinsya kasi bata pa lang gusto ng lahat na kumita ng pera noon. So bali ayun nga, tanda ko noon, imalok si kuya na tawagin na lamang nating Romeo sa isang handaan. Bale, tutulong siya sa pagpapatayo ng pansamantalang kamalig, pagtali at pagkatay ng mga hayop na ihahanda at paghukay ng mga lutuan sa labas ng bahay. May kalayuan ng lugar kaya madaling araw pa lang, ginising na niya ako para isara ang pinto at aalis siya gamit ang bisikleta. At dito na nagsisimula ang kahindik-hindik namin na karanasan. Dumating si kuya doon mga bandang 5:00 ng umaga. Mula sa kalsada, kailangan niya pang bumaba sa bisikleta at itulak ito paloob sa lugar dahil sa pulis damuhan na makakapal ang dahon na nandun. Ayon kay kuya, pagpasok niya palang sa looban ng mga kabayan ramdam mo na may mga paparating na handaan. Ang pagkakaalala niya noon ay yung kamag-anakan ata na dikit-dikit ang karawan. Kaya medyo malaki-laki yung handaang ito. Kumbaga, inisang handa lang kaya sobrang ingrande. Kaya talagang tiba-tiba na naman kami. Dahil bukod sa sasahurin niya uuwi pa yun ng mga karne o lutong pagkain. Pagdating ni kuya sa pinakabahay kung saan idadaos ito. Yung pestuan ng katayan ay nilagay sa bandang gilid ng bahay kasi mas malawak doon. Nakahanda ng lahat. Lamesa, pagkakatay ng baboy, kambing, pato at mga manok. Bale, mag-uukay na lamang sila ni kuya ng papatungan ng mga malalaking kawa para malagyan ng apoy sa baba. Nagsimula na silang magkalso ng mga kawayan at magbara ng butas sa mga pundasyon at sa loob lamang ng ilang oras. Bago pa uminit ang sikat ng araw, nakagawa sila ng 3 silungan noon. Pang-4 yung silungan ng mga lagay ng kalderong lulutuan. So bali ayon. Kinatay na ang mga baboy. Pinako na ang ulo ng mga kambing. Ginilitan na ng leeg ang mga pato at mga manok. At nililinis na lang ang mga ito para palambutin. Nagkanya-kanya ng linis ng katawan at hugas ang mga trabador. At wala nang gagawin sila kuya noon kundi ang makibantay sa mga lulutuin. Lalo na mga pulutan. At kung may matitira mang karne, automatic iuuwi nila at kung wala man edi yung mga luto na. So bali ayon. Habang abala pa yung iba, pumunta na si likuran si Kuya Romeo para maglinis ng sarili at makapagpalit ng damit. 2 ang kuhanan ng tubig dun sa lugar. Isang nasa kabilang gilid na may poso pero punong-puno ng mga kababaihan na naglilinis ng mga paggagamitan sa handa. At yung isang balon sa likod na nagdudugtong naman dun sa may poso pero pwede mo pa rin kuhanan ng tubig. Bali dun pumunta si Kuya sa likuran. Walang katao-tao noon doon maliban sa kanya. Malawak ang paligid sa likod pero mahawan at walang kakahoy-kahoy. Puro patay na lupa. 2 ang pinto ng bahay. Isa sa harap at sa gilid na katabi ng posong maraming gumagamit. Kaya namang takang-taka si kuya noon dahil sa pagkakaalam niya. Walang nakasunod sa kanya o walang katao-tao sa paligid. Pero napapikit lamang siya konti para hilamusan ang mukha. Sa kabilang parte lamang ng awang o balon, merong biglang nakatayong isang babae. Napakaganda ng babae na ito kung tutusin. Napatulala nga daw si kuya. Hindi naman sa pagmamayabang sirsat pero tisoy po kasi si kuya. Kahit anong bilad sa araw, namumula lang tapos maputi na. Ako kasi yung tipong nog-nog talaga kaya hindi kami napaghahalata ang magkapatid noon. Nakatayo ang babaeng ito. Nakatitig sa kanya habang nakangiti. Ninitian naman ito ni kuya pabalit. Tinanong siya ng babae kung bago lang daw ba siya doon kasi ngayon lang niya nakita si kuya. Sabi naman ni kuya, nakikidayo lang dahil nga merong handaan. Tumango ang babae. Tinanong pa ni kuya kung iigib ba ito pero umilin lamang ang dalagang yon.
Mga ilang segundo pa, biglang sumilip ang babaeng ito sa bandang gilid ng bahay. Tapos biglang sinabi kay kuya na aalis na siya. Sabay lakad sa bakanting lote sa may likuran. Tumango naman si kuya at ilang segundo lang matapos makapagpaalam ng dalagang ito. Saka naman dating ng dalawa pang nandun sa likod para umigib din doon. Pagkalingon ng balik ni kuya sa lote, nawala na ang babae. Hindi niya alam kung saan ito lumiko pero dahil sa kinausap na siya ng mga kasamahan habang na kanya-kanyang linis ng katawan, hinayaan niya na lamang ito. Naging maayos ang handaan. Dapat may inuman pa yun sa gabi pero bago pa man tuluyang magdilim ay nagpaalam na si Kuya Romeo sa mga kasamahan. Dahil sa wala naman ang gagawin at makikipag-inuman lamang din ang iba doon. Pinayagan ito kasi nga iniisip ako ni Kuya noon. Bali bukod sa bayad, ang inuwi na lamang ni Kuya noon ay ang mga luto na ulam. Gawa ng ang mga natirang karne ay isusugba o ilalatag ng mga namumulutan sa apoy. Lalagyan lang ng asin tapos parang gagawin bang sisig. Ganon. Pasado 5:00 nang magpaalam na si Kuya sa kasiyahan. Habang tulak-tulak ang bisikleta. Sa bandang unahan, bago pa man siya makarating paakyat ng kalsada, meron siyang nakitang babaeng nakatayo. Pila ba siya talaga ang hinihintay nito gawa ng titig na pitig ito sa kanya. Tapos habang papalapit si Kuya, napapansin niya na hindi naman gumagalaw yung babae sa kinatatayuan. Pero bakit parang ang bilis nitong makalapit kay Kuya? Yung parang pa-zoom in siya kahit na naghihintay lamang ito kay Kuya noon. Hanggang sa nakailang kurap lamang si Kuya. Nasa harapan na niya ito. Malinaw ko lamang na hindi nakainom si Kuya noon, sir, gawa ng meron pa siyang nakokontratang isa pang trabaho kinabukasan. Ang babaeng nasa harapan ni Kuya ay ang magandang dilag na nakausap niya rin sa may likod ng bahay na naghihilamos siya. Nakangiti ito. Tapos, kinamusta siya nito. Tumugon naman ang Kuya ko na ayos lang. Tapos ang sabi nito kay Kuya, mukhang puro luto daw ang karne na binigay sa kanya. Kung gusto daw ba niya yung medyo hilaw-hilaw pa pero napausukan na. Nawala sa wisyo si Kuya noon at tinanggap ang karne na inalok ng babaeng ito. Hilaw pa nga ito pero yung pipong naisabit na sa pausukan. Medyo tuyo na kumbaga. Nakalagay lamang ito sa pabilog na tali na pinuluputan ng maayos. Tinanong ni Kuya kung saan galing ito. Sabi niya naman, nahingi niya daw sa handaan. Ang ipinagtataka ni Kuya, hindi niya man lang napansin o nakita yung babae doon. Pamilyar naman yung mukha niya, kaya nagtaka si Kuya noon. Siyempre makikita niya yun, di ba? Ang huling pagkakaalala ni Kuya ay tinanong niya ito kung ano ang pangalan niya. At nung tinapik siya nito sa balikat, wala na. Tapos ito pa, bumalik na lamang ang ulirat ni Kuya noon. Nakabisikleta na siya habang papasok sa barangay namin. So ano ang nangyari nung mahabang paglalakbay niya, di ba? Wala siyang maalala noon. Nasa bahay na rin ako ng mga oras na yon. Sinalubong ko si Kuya noon na akala ko pa nga lasing dahil may parting tulala ito. Tapos namumutla pa. Pero nang lapitan ko din, hindi naman din talaga amoy alak siya. Kinuha ko yung mga ulam at karne na hilaw na bigay sa kanya ng dalaga na ang buong akala ko rin ay galing din talaga sa handaan noon. Parang kalahating gising si Kuya noon nang magpaalam ito dala ang balde na maghuhugas nga muna ng katawan. Doon ito maghuhugas sa poso hindi kalayuan sa amin na nakatayo sa bahay naman nila Lola at Lolo. Nagdala din ito ng ulam doon para sa kanila. Putlang-putla talaga si Kuya noon. Pero pagkabalik niya, matapos niyang makapaligo, balik ulit sa dati ang kulay niya na para bang bumalik sa wisyo. Sabi niya, hindi niya daw talaga maintindihan ang pakiramdam niya habang papalapit sa bahay namin. Basta, niyong pagbisikleta niya mula sa baryo na yon hanggang makarating sa bukana ng barangay namin, wala siyang maalala. Pero matapos niyang maligo na sana ay hugas lang, doon na siya naalimpungatan.
Inutusan na niya ako magsaing noon tapos ay iinitin ang ulam. So bali ang banggirahan namin o yung hugasan ng pinggan at lagayan ng tapayan kung pamilyar kayo. Nasa gilid na bahagi ng bahay yon. Medyo open ang bintana. Kita ang labas na purong sagingan at ang katabi ng banggirahan na yon ay ang maliit na dapog ulutuan na dikahoy. Habang nagsasaing at isusunod na yung iiniting ulam, nandun ako sa banggirahan para tanggalin ang mga nakapulupot na tali sa karne. Namlalagkit ang hilaw na karne na yon. Para bang bawat himas mo bumubula. Wala namang amoy na mabaho na indikasyon na sira. At kung titingnan mo, pinatuyo lamang ito sa usok pero mukha pa talagang sariwa. Yun lang talaga, tala mo binabara ng sabon nun. Sabi ko kay kuya, bakit ganon? Ang lagkit. Sabi naman niya baka daw sa taba at nahanginan. Inamoy niya din at wala naman din kaaya-ayang amoy sa kanya. Sabi ni kuya, doble hugas ko na lang daw at himasin ng asin at kalamansi. Tapos ay itapon na namin sa may baga baka masira pa kapag hindi inulam. Pagkatanggal ko ng lahat ng nakapulupot na tali, naghiwa na ako ng kalamansi at itinabi yung lagayan ng asin. Bubudburan ko na sana ito sir at pipigaan. Nang walang ano-ano. Sa mismong tuktok ng bintana ng banggirahan na yon, kung saan ako naghuhugas at naglilinis nitong karne na ito. Merong biglang sumampa. Unang tingin ko manok. Kasing laki kasi ng pangsabong pero purong itim siya. Mula sa Adidas o paa nito. Tapos, yun yung unang beses kong makakita ng manok na balansing-balanse ang paa sa may tuktok ng bintana. Kapit na kapit sa nakausling dulo ng kawayan. Tapos, nakatagilid ang katawan. Nagulat ako noon. Wala namang uwak sa amin. At imposibleng native na manok ito. Napakatagal kong tumitig sa kanya. Hindi ko talaga inalis yung tingin hanggang nung hawakan ko na yung asin para ilagay sa karne. Nag-akma itong lumipad nung ginawa ko yon. Ibinuka ang pakpak niya. Tapos hinampas-hampas sa mismong tapat ko. Ang lakas ng hangin sa bawat paghampas ng kung anong ibon na yon. Halos liparin na yung mga sangkap na hinanda ko na yon. Nung mahulog yung plastic na pitchel na walang laman sa sahig, dito na pumunta si kuya sa kusina at tinanong ako kung ano yan. Tinuro ko sa kanya yung nasa labas at ang tanong niya sa akin, kanino o manong manok yan? E di sabi ko, ewan ko. Dito ko na tinuloy ang paglalagay ko ng asin. Pagkahimas ko ng asin sa karne, aba, lalong nagwala ang ibon sa labas. Halos bumaliktad na ito mula sa kinasasabitan sa taas at lalong pinagaspas ang pakpak niya. Kahit medyo nababalisa na ako sa pinaggagawa ng ibon na yon, tinuloy ko na ang pagpapaikot ng katas ng kalamansi sa mismong karne. At dito, inuntog niya ang ulo niya sa mismong bintana. Napansin namin ni kuya, bilog na pula ang mga mata nito. At sa pagkuskus niya ng ulo niya sa bintana ng banggirahan na yon, napanpanto namin na wala itong tuktok o tuwa. Dito na ako kinabahan syempre. Bigla niyan ibinuka ang bibig niya at bumulahaw sa amin ang matinis na boses nito. At nang mapagtanto ng kuya ko na hindi ito pangkainiwang ibon, biglaya akong hinila pareho sa kinapapayuan ko. Pinulot ng asin sa lagayan at ibinapo dito. Napakabilis ng pagkabitaw niya sa bintana noon. Pero wag na. Yun ang ilipitan niya na mula paalya. Nagkaroon ng marka doon na akala mo, pinilipit ng kung ano ang banda ng kawayan na yon. Aswal ata yung po. Sabi ni kuya. Padayo ko po yung po. Sabi nga naman baka napadaan lang kasi hindi naman talaga maiiwasan kapag sa probinsya, biba? Matapos maluto ang sidaing, mabilisan init na malaluto ulam para kung hindi man maulam lahat ng Davignon, ay hindi naman ito mapanis. Tapos saka namin ihulatag sa baga ang karne na yon. Nagsukad na kami o pumuha ng kanin sa kadero. Grabe, medyo takot pa rin ako ng Sir Se.
Hindi ako makaalis sa tabi ng kuya ko. Lumpin na kami sa may bandang kailan. Pikin-pikim sa ulam na luto habang hinihintay maluto ang karne. Hanggang sa ito na. Kilang minuto pa lamang kami nakaupo sa ayunan habang nag-uusap ni kuya. May narinig kaming mapinis na parang maliit na sigaw sa may bandang kusina. Yung tinog na parang kumukulong tubig sa takre. Ganon. Nagkapipigan kami ni kuya noon. At nang marinig pa namin ulit yun, di po na kami sabay tumayo at sumirip sa kusina. Sa maniwala man kayo sa hindi. Yung karne, yung sinasalaw namin sa bada ng apoy. Gumagalaw. Tunipibok-tibok na parang may sariling buhay. Halos tumatalsik sa baga at paikot-ikot sa maloob ng lutuan noon. At ang mapinis na sigaw ay manggagaling dun mismo sa karne na yun na parang nagmamakaawa na wag sunugin. Hinaralan kagad ako ni kuya. Pinanood namin ito habang paulit-ulit na nagpuputuan ang mga niladay na asin. Nakakapanhilak butar ding sigaw noon. Hindi rin yun. Bigla namang kumalampag ang bintala ng banggiraan. Yung pinatugasan ko kanina. At sa madilim na labas noon, kita namin ang dalawang kamay na nehong mahabang daliri. At mukhang ininugod doon na parang silip na silip sa amin. Hindi mo makikita ang kabuuan ng katawan. As in kamay at mukha lang. Galit na dalit ang mukhang yun. Para siyang baliw na sa bawat pilamsik ng karne ay nagwawala siya. Naglakas loob si kuya na sigawan ito na o ano ang kailangan niya at bakit kami inaano. Isimuksok pa ng nilalang ang kamay niya sa loob ng bintana at itinuro ang kami na yon. At ang sabi kay kuya, kung ayaw mo yan, ibalik mo na sa akin. Di pa na naalaman ni kuya ang babaeng nagbigay sa kanya ng karnin yon. Pero malayong-malayong itsura man nasa banggiraan. Dinampot ni kuya ang laday ng asim na nakasabit lamang sa may balayo ng bubong. At paulit-ulit na hinagisan ng babae sa bintana. Nagsisisigaw ito at nagwawala. Pero nang akala mo nag-aamo ng away. Nabitawan niya man ang paghawak sa bintana noon. Pabalik-balik naman ito at paikot-ikot. Kinakatok ng malakas ang pader na malapit sa lupuan. Dito na, marimig naming bigla ang sigaw naman kagaling sa kabilang bahay lang. I don't know. Matipuno at manakas pa si Lolo noon. Tapos buong-buo ang boses niya. Marimig namin ang sigaw niya noon na, "Hoy, narimira ka ng bahay ah. Pagarito ka ba? Gusto mo hindi ka na makanabas ng barangay namin." Si magawan ng babaeng ito si Lolo ng pabalik na. Ibalik na lamang gaw ang karne. Ibalik na lamang. Malinaw pa sa amin ni kuya ang sinabi ni Lolo on sa nilang na ito na, "Even pian ka? Hindi ka ginmagalin? Daspagalok. Walang hiya ka. Hindi ka pa nag-aalis." Doon marinig namin na bumukas na hindi sa bakod na nakapagipan sa bahay Rono at sa amin. Tipo na kumalas ang anumang yun sa pader. Laramig namin ang mga yabag niya at mga banggaan sa may sadyan. Pinalawad namin yung karne. Unpi-unpi nanhila ang pagganaw-galaw nito. At nalbuhusan pa ni kuya ng asil. Parang may maliit na sigaw na pahabol pa kaming narinig doon. Bago ito naging mabao, nalamoy sunob na buok na halis masuka-suka na kami. At siyang bidiyang pagsobra ng usok dun sa mismong parne ng gagaling. Kumatok si Lolo sa may pintuan. Minuksan ni kuya. Dala ba na ni Lolo noon yung dalawang kiss niya na gawa sa panso. Puno-puno na lauso ang bahay noon at napakabaho talaga ng tarmi nito. Tikinurin pa naman ni kuya ang nangyari. At ang malaman ni Lolo yon, inutusan niya pa kaming paapuyin ang karne na yon sa manilutuan. Hanggang sa tunigas na parang uling na. Matapos noon, hinayaan lalawang muna namin. Binuhusan ng tubig at dinapiyad patuloy ang pagkain kina Lolo.
pati na rin ang pagtulog. Ayon nga kay Lola, napansin nga umano si Kuya na kakaiba yung pinikilos doon kung nasa poso ito. Dahil alaman pa sekreto niya nilagyan ng suka ang pinanliguan ni Kuya at pinapikan ito ng lanis sa bato. Hindi po manggagamot si Lola, medyo maanam lang. Sabi lang ni Lola ay baka natampong ito si Kuya kasi nga nung kabataan niya, maraming nauusog o tumatampong bipol bali nga sa pisoy at parang sampu ninyo kaya napipipuhan. Maaring gaming-bimen nangyari sa kanya noon. Kumbaga, lapipuan ito ng aswa. At parabang gusto siyang gawing talahi nito. Inyaran talaga, kamalas-malasan at nilagyan ito ng asin at kalamansi. Kaya naman pinaanalalan si Kuya na kapag may tumapik sa kanya. Tapiking niya rin pabalik para wag nang maulit na para siyang nahipnotismo o di kaya mapasahan kung anong sakit. Ang plano sana ni Lolo ay ipagamot si Kuya kasama ng kung anong karne na nasunog noon. Pero kinaumagahan, padyusin ni Kuya para pumunta sa bahay at silipin ng karne nito. Wala na ito doon. As in, walang bahid ng kung anong nasunog. Tapos, yung banggirahan lamang, may malaking uka o bukas na kasyang-kasya o malaking manok. Tinuloy na ramang ang pagpapatingin kay Kuya at pati sa Pinoy. Wala lamang nasabi ang magdamag kundi laging magdala ng luya sa buwisa at mag-iinat umano sa kinakausap namin. Lalong-lalo na sa mga sino mang mag-aalok ng karne na hindi naman kakilala. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Kasama ang nooy matalik kong kaibigan. Lam mga panahong kadalagahan ko pa lamang ay may matalik na akong kaibigang masasabi kong higit pa sa pagkakaibigan ang turing ko sa kanya. Kundi halos kapatid na talaga. Kaya naman hinding-hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ang bagay na yon. Taong 1997, nang mangyari ang karanasan kong ito. Nakatira pa ako noon sa poder ng lola ko sa isang nayon sa lugar ng Kabisayaang hindi ko na lamang babangkitin kung saang parte sa Visayas. Sa kadahilan ng simula sanggol pa lamang ako, ay iniwan na ako ng mga butihin kong magulang sa aking lola. Dahilan pa ng mga ito ay para magtungo sila sa syudad na Maynila para nang sa ganon ay magtrabaho. Pero simula nung nagpunta sila sa syudad, ay hindi na muling bumalik pa ang mga ito. May bumisita na wala na sa isip ng mga ito sa kadahilan ng nang lumaki ako ay nabalitaan ko sa mga kapitbahay namin na nagkahiwalay na pala ang aking mga magulang noon. May kanya-kanya na ring pamilya ang mga ito. Kaya naman lumaki na lamang ako sa poder ng lola ko nang hindi ko nasisilayan ang pagmumukha ng mga magulang ko noon. Dahil ron, naging mailap ako sa mga tao. Naging tampulan ako ng tukso noong kabataan ko. Dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng aking mga magulang. Sa lola kong may kaidaran na rin noon. Ayon pa sa mga itong ang kakapal ng pagmumukha ng mga magulang ko. At nagawa pa akong iwan sa lola kong nasa edad 50 mahigit na. Nag-iisa pa sa buhay. Hindi ba daw sila naiya sa ginagawa nila? Kahit matanda na ay kayod kalabaw pa rin ang ginagawa ni lola. Matustusan lamang ang panggatas at mabuhay lang ako. Samantalang ang mga magulang ko sa syudad, nagpapakasarap sa buhay nang walang inaalalang anak na iniwan sa matanda nun. Hindi ko naman kasalanan naging pasya ng mga magulang ko. Pero naging malaki ang epekto nito sa akin. Mabuti na lamang at naging kaibigan ko si Maya. Siya ang naging kasanggang dikit ko at kasama sa anumang dumaang pagsubok sa buhay ko. Lalo na sa tuwing may nanlalait sa akin at sinasabihan akong putok sa buho. Walang mga magulang. Kaya naman kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Pero hindi gaya ko. Buo ang pamilya nila Maya. Kasama niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Nang tumuntong ako sa edad na 19,
May nanligaw sa aking binatang tawagin na lamang natin sa pangalang Anton. Nang sabihin ko kay Maya ang tungkol sa binata, ay tila ba laking gulat niya at agad na sinabing, huwag ko umanong patulan o pansinin ang panliligaw sa akin ng binatang yon. Dahil bali-balita sa Karatig Baryo, na aswang umano ang angka nito. Tutol na tutol ito sa lalaki para sa akin. Maging ang lola ko ay sinabihan niya rin patungkol sa panliligaw sa akin ng binata. Kahit masilabihan ko siyang ako na lamang ang magsasabi sa abuela ko noon. Abay, ikaw na bata ka. Bakit hindi mo sinasabi sa akin may nanliligaw na pala sa'yo ha? Hindi pwede. Hindi ako papayag na magnobyo ka. Ang bata-bata mo pa para sa mga ganyang bagay. Paninermon sa akin ni Lola. Hindi ako makasagot sa kanya ng mga sandaling yon dahil sa gulat. Hindi ko naman kasi lubos sa kalaing sasabihin ni Maya sa lola ko ang tungkol sa lalaking nanligaw sa akin. Ngayon pala maiwasan mo na yung lalaking yan ha. Ayaw kong mababalita ang sinagot mo yung taong yan. Pero Lola, mabait naman po si Anton. Isa pa, wala namang... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin. Biglang nagsalita si Lola at sinabi nitong wala nang maraming rason pa. Ora mismo ay pagsabihan ko na raw ang lalaking itigil na ang panliligaw. Isa pa, gaya ng sabi ni Maya, ay bali-balita sa baryo kung saan nakatira ang lalaking bantog ang pamilya nito. Abay, gusto mo bang mahawaan ng pagiging ason ng taong yon? Tanong niya. At tumingin sa kaibigan kong kasalukuyang nakaupo lang sa maisulok at pinapakinggan ng paninermo ni Lola. Tutulman ako sa sinasabi ni Lola. Sumang-ayon na lamang ako para hindi na siya magalit pa. Naisip kong wala namang ginagawang masama ang binata sa akin. Isa pa, hindi naman nakakasiguro si Lola ko kung gugustuhin ko ba ito. Kumbaga, masyado lamang siyang exaggerated dahil wala pa nga ay pinapangunahan niya na kaagad. Medyo nakaramdam ako ng inis kay Maya ng mga oras na yon. Sapagkat hindi ko pa man nasabi kay Lola ang tungkol kay Anton. Inunahan niya na. Kaya tuloy dating ay tutol pa rin si Lola. Paano ay nasira na ni Maya ang imahe ni Anton kay Lola? Wala pa namang nakakapagpatunay kung totoo ang bali-balita, ay marami na agad ang humusga sa kanila. Lalong-lalo ng kaibigan kong si Maya. Dahil ayon sa kanya, ay naging kamag-aral niya umano ito noong sekundarya pa lamang sila. At tiyak niyang hindi maganda ang ugali ng binatang yon. Pero magkaganon pa man mga kagiliw, kahit tutol at hindi maganda ang pakikitungo ng abuela ko sa binata, sa tuwing pupunta ito sa bahay, ay pagiging mabait at mabuting tao ang ipinapakita ni Anton. Maging sa akin ay mabait din ang ipinapakita niya. Kahit na sinabihan ko siyang tumigil na sa panliligaw, todo pakiusap siyang hayaan ko lamang raw siyang patunayan sa akin na malinis at totoo ang hangarin niya. Alam mo kasi Anton, mas maganda pang sa ibang babae mo na lang ibaling yung sinasabi mong nararamdaman sa akin. Hindi pa kasi ako handa magkaroon ng nobyo. Isa pa, mas prioridad ko ngayon si Lola. Saka na yung nobyo-nobyo na yan. Wika ko sa binata nang minsang dumalaw siya sa bahay namin para manligaw. Lababanaag ko ang lungkot na nararamdaman ng binata. Halos hindi siya makatingin sa akin at nang sipatin ko siya, ay para siyang maiiyak sa sinasabi ko. Bakit mo na ako binatutulakan palayo? Hayaan mo na akong patunayan ko sa yung malinis yung intensyon ko. At mapatunayan ko sa yung mahal na mahal kita. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng ilang araw. Kahit ilang araw lang, Agnes. Pagkatapos noon kung talagang wala akong puwang dyan sa puso mo, pangako, tatanggapin ko ng maluwag yan. Lulubayan kita. Hindi na kita guguluhin pa. Pakiusap sa akin ng binata.
Pero kasi, nag-aalangan ako magsalita nang tingnan ko sa mga mata si Anton. Paano ba naman? Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot na nararamdaman. Pangako, Agnes, ilang araw lang kapag wala pa talaga, hahayaan na kita. Gusto ko lang patunayan sa yung totoo at malinis yung hangarin ko. Muling pakiusap niya nun. Saglit na tumikim ako at humugot ng malalim na hininga. Pagkatapos ay tumango. Sige, pagbibigyan kita. Pero ilang araw lang ha. Tugon ko sa kanya na agaran namang ikinasaya ng binata noon. Daig pa nito ang nanalo sa loto. O kaya naman ay sinagot ng babaeng minamahal nito. Dahil sa lapad ng pagkakangitit hindi na mapawi pa hanggang sa natapos na kaming mag-usap ng gabing yon. Sa paglipas ng mga araw ay pinatunayan niya sa akin ng binata na malinis talaga ang kanyang atensyon at totoong mahal niya ako. Palagi siyang nagdadala ng kung ano-anong pagkain sa bahay at kulang na lamang ay sa amin na siya tumira. Tinutulungan niya rin sa lahat ng gawain ng lola ko noon. Kahit na palagi siyang pinagsusungitan ni lola at sinisinghalan ay sinuyo niya ng sinuyo yon. Pinapatunayan niya sa lola kong hindi siya masamang tao. At dahil sa ginawa ni Anton, hindi ko maiwasang mahulog ang aking loob sa gwapong binata. Malayong malayo kasi ito sa pagiging aswang. At hambog na sinasabi ng kaibigan ko't ipinangangalandakan sa lola ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw ni Maya kay Anton. Wala namang ginagawang masama si Anton sa kanya. Agnes, sigurado ka na ba sa desisyon mong sasagutin mo na si Anton? Talong sa akin ng kaibigan ko habang naglalaba kami sa sapa noon. Oo naman, sigurado na talaga ako sa desisyon kong sasagutin ko na siya. Matagal-tagal na rin kasi siyang nanliligaw sa akin at baka hindi na yun makapaghintay. Wika ko habang nakangiti sa matalik kong kaibigan. At tila ba nangangarap lang gising habang kasama ang binatang si Anton. Huy babae! Nangangarap ko na naman dyan ng gising. Pukaw sa akin ng kaibigan ko. Napasimangot na lamang ako at pataray kong tiningnan ng kaibigan ko. Anya ko pa, minsan na nga lang ako mangarap. Binabara pa ng babaeta kong kaibigan. Patagalin mo pa yung paniligaw niya. Kung seryoso talaga siya sa'yo, tiyak namang makakapaghintay yon. Ilang buwan na ulit siyang naniligaw sa'yo? Talong niya. Mag-7 buwan na. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang sumingit nun. 7 buwan? Huwag mong sabihin ganyan lang kababa ang tingin mo sa sarili mo. Kahit sino ay kayang higitan niyang 7 buwan na sinasabi mo. Kung ako ay pinapaabot ko ng 1 taon mahigit yung panliligaw ng mga lalaki sa akin eh. May pinayagan ka naman nandiligaw sa'yo? Tanong ko. Ano, kapag meron siyempre papaabutin ko ng 1 taon mahigit no. Hindi tayo basta babae lang. Dapat paghirapan nila tayo. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Maya. Napakapihikan kasi nito sa lalaki kahit na marami ang nagtatangkang manligaw sa kanya ay wala itong pinagbibigyan. Pero may kaisa-isahan itong itinatangi na hindi na masabi-sabi sa akin kung sino. Hindi ko naman siya pinilit na sabihin pa at tiyak kung magsasabi naman ito kapag gusto na niyong malaman ko. Teka, maibang na tayo. Kamusta yung pagbabakasyon mo sa lola mo? Tanong ko nang maalala kong kakarating lamang niya noong nakaraang araw galing sa lugar ng kanyang lola. Nakita kong napawi ang mga ngiti niya. Napabuntong hininga. Ayon sa kanya ay wala na umano ang lola niya. Sana nga daw ay hindi na lamang siya pumunta doon. Tinanong ko kung bakit. Kasi, di ba nasabi ko sa yung sabi ng mga magulang ko, aswang daw yung lola kong yon. Kaya hindi sila pumapayag na pumunta kami doon. Oo nga, nasabi mo nga yan. Hindi naman yun totoo, di ba? Nakita kong bahagyang gumagsak ang mga balikat niya.
at halatang malalim ang iniisip. Kinanong ko siya kung may nangyari ba nun. Wala umano. Nalulungkot lamang siya sa pagkawala ng kanyang lola kahit na hindi sila nagkasama ng matagal. Yung sabihin niya yon ay batid kong hindi ito nagsasabi ng totoo. At ramdam kong may malalim siyang iniisip na hindi niya lang masabi sa akin nun. Kahit ako malulungkot din kapag may pumalo sa kaanak ko kahit hindi ko naman nakasama eh. Sagot ko naman. Hindi ko pa alam kung gaano kasakit at kabigat ang nararamdaman ng kaibigan ko. Hindi ko din naman kasi alam paano yun maiibsan dahil hindi ko pa naman nararanasan ng mawala ng mahal sa buhay. Ngunit kung sa amin ni Lola mangyari yon, tiyak hindi ko kakayanin. Kinahapunan, habang naglalakad na ako pauwi, namataan ko si Anton na naglalakad pa sa lubong sa akin. Nang tuluyan na itong makalapit ay nakangiting iniabot niya sa akin ang mga pasalubong na niyang kakanin at binati ako. Nako, nag-abala ka pa pero maraming salamat dito ha. Saan ka pupunta? Nakaniti kong tanong sa binata. Darin ako sa bahay niyo kaso walang tao eh. Naisip ko na lang uuwi na sana. Mabuti na lang at nakasalubong kita. Teka, pauwi ka pa lang ba? Tumango naman ako sa kanya at sinabing kakagaling ko lamang sa bahay ni Maya at tinulungan ko itong maglaba ng mga damit nila sa sapanon. Yun ba? Tamang-tama. Ihahatid na kita. Habang naglalakad na nga kami papunta sa bahay, ay hindi ko maiwasang mailang dahil bukod sa napakagwapong presensya ng binata ay napakabango din ito na parabang ipinaligo niya na sa kanyang sarili ang pabango. Sa tuwing tinitingnan ko pa siya ay parating nagtatama ang mga tingin namin at hindi mawala-wala sa kanyang mga labi ang mga ngiti niya. Maging ang mga mata nito ay animoy, nangungusap parate. Kaya mas lalo pa akong nailang at hindi ko na alam kung paano maglakad ng maayos. Hindi ko tuloy nakita ang nakausling batot sa hindi inaasahan. Natalisod ako. Pabuti na lamang at mabilis akong nahawakan ni Anton at nahatak patayo. Pero sa lakas ng paghatak niya sa akin nun, dumiretso ako sa matipunong niyang dibdib. Pakiwari ko na mga oras na yun ay sandaling tumigil ang mga nasa kapaligiran ko. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ni Anton. Ayos ka lang ba, Agnes? Nasaktan ka ba? Pag-aalalang tanong ni Anton sa akin. Agaran ko naman siyang naitulak at natatarantang umayos kaagad ng tayo. Napansin ko pang napaatras ng bahagya si Anton dahil sa lakas ng pagkakatulak ko nun. Kaagad naman akong humingi ng paumanhin sa kanya at dahil sa hiya ay nagmadali na akong maglakad pati una. Nang sa ganon ay hindi niya makita ang mukha kong sa tingin ko ay namumulang kamatis na. Samantalang ang binata naman, nanatiling nakasunod lamang sa akin. Lamutawi ang katahimikan sa pagitan namin ni Anton nang magkasabay na ulit kami sa paglalakad. Ilang sandali pa ay nararamdaman ko ang marahang pagdikit ng mga daliri niya sa kamay ko. Napigil ko pa ang hininga ko nang sandaling maisip ko na hahawakan niya ang kamay ko nun. Sa totoo lang kasi, ni isa ay wala pang lalaki ang nakakahawak sa mga kamay ko. Sa kadahilan ng probinsyana ako at masyadong konserbatibo ang panahon namin nun. Kaya kahit anong laki ng pagkakagusto mo sa isang tao, kailangan mong maghinay-hinay at hindi ka basta-basta pwedeng sumunggab na lamang. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Nang malapit nang maghawak ang mga kamay namin ay bigla kong narinig ang boses ni Maya na tinatawag ako. Dali-dali naman akong napalingon sa pinanggalingan namin ni Anton. Doon ay nakita ko si Maya na tumatakbo papalapit sa amin. At nang tuluyan na itong makalapit ay agaran siyang kumagitna sa amin ni Anton. Dahil sa hiya, medyo lumayo si Anton sa amin nun. Mabuti na lang at naabutan kita.
Sabi kong ihahatid na kita pa uwi eh. Baka mapano kang pa sa daan. Halika na. Nakangiting wika ni Maya. Pinulupot na sa braso ko ang mga kamay niya. Ni hindi man lamang niya tinapunan ng tingin o pansin si Anton. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Kaagad namang nagmano si Maya at Anton sa kakarating ko lamang na lola bilang pagbibigay galang. Samantalang ako naman ay halos takbuhin ko na ang aking kwarto para doon makubli dahil sa kung anong nangyari sa akin noon. Bakit ba kasi hindi ko nakita kanina yung nakausling bato? Kung nagkataong hindi ako naagapang saluin agad ni Anton, tiyak, may bangas na ako nun sa muka. Ano ba naman kasing nangyari sa akin? Bakit hindi ko napansin yung nakausling bato na yun? Paulit-ulit na sambit ko sa sarili ko habang nakatalukbong ng kumot nun. Maya-maya pa'y bigla na lamang akong napabalikwas ng bangon. Nang biglang may yumakap sa akin. Pagkakita ko kung sino yon ay nakabungis-ngis sa mukha ni Maya na sumasalubong sa akin noon. Ano ba naman yan, Maya? Aatakin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Pasensya naman. Pinapatawag ka kasi ni Lola at harapin mo daw yung bisita mo. Maabuti na lang naabutan kita dahil kung hindi baka ano nang ginawa sa'yo ng lalaking yan. Naka-smid na wika niya. Wala naman sigurong gagawin masama sa akin si Anton. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Basta, mag-ingat ka sa lalaking yan. Oo na. Sige na lumabas ka lang muna at nagbibihis lang ako. Pinagtulakan ko na palabas ng silid ko si Maya. Ilang sandali pang lumipas ay lumabas na nga ako ng kwarto. Nakita kong masayang nakikipag-usap si Maya kay Anton at Lola. Napakunot ang noo ko dahil nakatabi si Maya kay Anton na para bang ang lapit nito sa isa't isa. Akala ko ba ayaw ni Maya sa binata? Bakit game na lang kung umasta siya? Tanong ko pa sa sarili ko. Tuluyan na nga akong lumapit sa kanila at umupo sa katapat na upuan kung saan nakaupo si Anton at Maya. Nang mapansin ako ni Maya, nginitian lamang niya ako habang patuloy na nakikipagkwentuhan kila Anton. Tumayo naman si Lola at nagpaalam itong magtitimpla lamang siya ng maiinom namin at kukuha na rin ang makakain nun. Sa pag-alis nga ni Lola ay pakiramdam ko na wala ako sa mundo ng dalawa. Masaya kasi silang nag-uusap at hindi ako makasabay sa kanila. Hindi ko din kasi lubos maisip na magkakasundo pala silang dalawa ng ganon. Ayos ka lang ba, Agnes? Rinig kong tanong ni Anton. Saka pa lamang ako nabalik sa ulirat at nakitang nasa tabi ko na pala si Antonon. Hindi ko na malayan ang paglipat nito ng upuan dahil sa kakaisip. Oo, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Nang sipatin ko ng tingin si Maya, bigla na lamang nawala sa kanyang muka ang masayang mga ngiti nito habang katabi si Anton. Para bang dismayado siyang tumabi sa akin ng binata. Tulungan ko lang si Lola, wika ni Maya at matipid na nginitian ako. Nginitian ko lang naman siya at tinanguan bilang tugon sa sinabi niya. Mabilis na nga siyang tumayo at nagtungo sa kusina kung nasaan si Lola nun. Ang kaninang naudlot na paghawak ni Anton sa mga kamay ko, naituloy niya ito. Muli ay para na namang may mga dagang naghahabulan sa dibdib ko. Lalo na lang hawiin niya papunta sa gilid ng mukha ko. Ang iilang hibla ng buhok kong nakatabon sa mukha ko noon. Ayan, mas maganda ka na lalo kapag walang nakatabong hibla ng buhok sa mukha mo. Sambit ni Anton. Sumakto naman ang pagbalik ni Maya galing sa kusina at nakita niya ang ginawa ng binata. Bahagya akong nagulat nang pabagsak niyang inilapag ang bitbit niyang platong may lamang kakanin at nagwikang, alis na ako. Pasabi kay Lola, umuwi na ako . Sabay lakad niya ng mabilis palabas ng bahay. Nung unay hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang inasta ni Maya.
Iniisip ko pa nga ng mga sandalin yon na kaya ito nagkaganon ay dahil siguro imbis na siyang katabi ko sa upuan, si Anton ang katabi ko. May pagkasilosa kasi si Maya at ayaw niyang mas nabibigyan ko ng atensyon ng iba kaysa sa kanya. Imbis na sundan at suyuin siya, hinayaan ko na lamang siyang umalis na. Batig ko din kasing may mabigat din siyang dinadala at ayaw ko makadagdag pa ron. Sa paglipas ng mga oras, bandang 8:00 ng gabi, nagpaalam na sa akin si Anton na aalis na siya. Kaya naman nagpresenta na akong iatid siya sa labas ng bakuran. Pero nung akmang lalabas na sana kami ng bakuran nun, may nasipat akong anyo ng babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Sa gilid ng daan. Madilim kasi ang parting yon at pawang mga talahiban lamang ang nasa gilid ng daanan na yon. Kung kaya't minaigi ko pang sinipat kung sino ang babaeng nakatayo sa madilim na parte. Nang sa walang ano-ano'y, ganoon na lamang ang gulat ko. Nang masilayan kong kakaiba ang itsura ng babae na yon. Nanlilimahid yon sa nagkikimtabang langis sa katawan. Ang mukha niya, parang aso na mananakmal. Nakamulat pa rin ang mga matang nagbabaga at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Naramdaman kong hinawakan ni Anton ang kamay ko. Ijinayak papunta sa kanyang likuran. Nakita ko ring dahan-dahang naglakad ang nilalang habang walang tigil sa pag-angil at galit na galit ito. Habang nasa likuran ako ni Anton, nakita ko ang kwintas na suot ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko noon. Sa kadahilan ng ang kwintas na yon ay ang kapareho ng kwintas na suot-suot ko. Kahit na may kadiliman na ng mga oras na yon ay kitang-kita ko pa rin ito. Dahil sa simag ng buwang tumatama ron. Agad na binalot ako ng kaba at pagkabahala. Pilit kong pinagpipilitan sa isipan kung mali ang inaakala ko noon. Kaagad naman kaming tinawag ni Lola. At nagmamadaling muling pinapasok sa loob ng bahay. Sinabihan niya rin si Anton na sa bahay na muna matulog at bukas na lamang umuwi. Dahil bakat tambangan siya ng aswang na nasa labas ng bahay namin. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, inutusan ako ng lola kong magmadaling kumuha ng asin. Magsaboy sa bawat sulok ng bahay namin. Nang sa ganon ay hindi na makalapit pa ang nilalang na yon. Pagkakuha ko ng asin ay hindi ko napansing nakasunod pala sa akin si Anton. At sa hindi sinasadya, nabangga ko ito. Dahilan para matapunan siya konti ng asin na hawak ko. Nang matapunan siya sa braso, nakita kong para bang natapunan siya ng bagong kulo na mainit na tubig. Namantal ito. Dali-dali niya pa itong tinakpan ng isa niyang kamay. Napatigalgal talaga ako nang makita ko yon. Nagkatitikan kaming dalawa. Titig na hindi ko alam kung ano ang sasabihin at gagawin. Akmang magsasalita na si Anton nun. Nang tawagin ako ni Lola. Kaya naman nilagpasan ko na lamang ito at nagtungo na ako kay Lola na nasa may bintana pa rin namin. At sinisilip sa butas ang nilalang na nasa labas ng bahay. Bilis na mo, apo. Maghagis ka na ng asin sa paligid. Animal na aswang yan. Kalakas ng loob para sumugod dito. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Lola. Marami na kasing tumatakbo sa isipan ko at hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko nun. Makalipas lang din ng ilang oras na pakikiramdam namin sa paligid ay nawala na rin ang huni ng wakwak na naririnig namin. Nang sa palagay namin ay umalis na ang nilalang, pinagpahinga na kami ni Lola. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing yon.
Hindi kasi mawala-wala sa isipan ko ang nangyari sa braso ni Anton at ang kwintas na nakita ko sa nilalang na talagang nagpakita sa bahay namin. Naisip ko pang siguro nga ay totoo ang sinabi ni Maya sa binata. Pero hindi yon ang mas makabahala sa akin, kundi ang katanungang paano napunta sa nilalang na aswang ang kwintas ni Maya. Dahil nga sa matalik kaming magkaibigan ay meron kaming magkaparehong kwintas na si Maya pa mismo ang nabigay sa akin noong bata pa lamang kami. Nabiktima ba ng aswang si Maya? Oo, si Maya yung aswang. Magmula kasi nung umuwi ito galing sa lugar ng kanyang lola. Nagkaroon na rin ng bali-balitang may namiminsalang kung anong nilalang sa karatig na yon. Napapansin ko din ang mga kakaibang ikinikilos ni Maya. Lalo na ang hindi nito pagtingin ng diretso sa mga mata ko. Kakaisip ko nga ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako kung kailan umaga na. Tanghali na nang magising ako kaya dali-dali akong bumangon para tingnan sa sala si Anton. Doon kasi ito pinatulog ni Lola dahil hindi naman pwedeng magsama kami sa isang silid lang. Kung maaari nga lang ay bakit ako hindi, di ba? Ayaw pa ba ako si Anton na yan? Biro lang. Sa kabila ng nakita ko ng mga nagdaang gabi ay hindi pa rin nababawasan ang pagtingin ko sa binata. Sa katunayan ay mas lalo pa akong humanga at nagkagusto sa kanya. Dahil kung totoong aswang nga siya, sa kabila nun, nagagawa niya itong kontrolin para hindi makapanakit at makapaminsala ng iba. Isa pa'y alam kong hindi ganun kadali ang mamuhay sa mundo na iba ang kinagisnan at lahi mo. Nang makarating ako sa sala, ay nakita kong wala na si Anton. Sinabi pa ni Lola na maaga itong umuwi dahil hindi ito nakapagpaalam sa mga magulang niya na hindi siya makakauwi noong nakaraang gabi. Matapos naming magtanghalian ni Lola ay nagpaalam kaagad ako na magtutungo ako sa bahay ni Maya. Pumalag naman si Lola at pinaalalahanan pa akong huwag akong magpapaabot ng gabi. Matapos makapagpaalam, agara na akong lumabas ng bahay. Binagtas ang daan patungo sa bahay nila Maya. May kalayuan din kasi ang bahay nila mula sa amin noon. 15 minutos pa ang lalakarin bago ko matanaw ang bahay nila. Minadali ko na ang maglakad para makarating agad ako sa kanila noon. Nabutan kong nagsasampay ang nanay ni Maya sa labas nila. Magiliw ko naman itong binati at tinanong kung nasaan si Maya noon. Nang sabihin ni Nay Maria na nasa silid niya si Maya at puntahan ko na lang dahil hindi pa ito lumalabas magmula umaga, ay dali-dali na ako nagtungo ron. Hindi na ako kumatok pa dahil sana kasanayan na namin ng dumiretso na lamang ng pasok sa silid ng bawat isa. Noon ay naabutan kong masarap pa rin ang tulog niya na para bang hindi ito ng tulog ng gabi. Malakas ang hilik niya, Sir Seth. Lalabas na sana ako ng silid niya para hayaan na lamang siyang matulog. Nang sa walang ano-ano'y, biglang may humawak sa kamay ko. Hinatak ako papunta sa papag niya. Sa gulat at takot ko ay bagya pa akong napatiri noon. Kasunod noon ay ang paghagalpak ng tawa ni Maya at pagkiliti sa tadiliran ko. Tuwang-tuwa ito sa pagkagulat ko. Sinaway ko siya. Ay nako, dahil kailan talaga magugulating ka. Ang bilis mong paniwalaing tulog ako. Natatawang wika nito. Malakas kaya ng hilik mo. Sambit ko. Nang ayusin na ni Maya ang magulo niyang buhok na lagpas balikat. Bumungad sa akin ang suot niyang kwintas. Nagtanong ito kung bakit ako napatulala noon. Hinawakan ko naman ang kwintas na suot niya at tinignang maigi. Kasi Maya, yung kwintas mo. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko. Nang bigla niya itong kunin at hinawakan niya ang suot kong kwintas. Saka ipinagtapat ang dalawa. Dapat palitan na natin tong kwintas natin. Tagal na kasi nito, lumang-luma na.
Hayaan mo't pag nakapunta ulit ako sa bayan, bibili ako ng bago nating kwintas. Nakangiting saad niya. Halika na sa kusina, gutom na ako. Sana may pagkain pang tinira si inay para sa akin. Sige, kanina ka pa nga rin daw hindi lumalabas ng silid mo eh. Pagkarating namin sa kusina nila, ay may pagkain ang nakahanda roon para sa kanya. Habang kumakain si Maya, naikwento ko sa kanya ang nangyari sa amin kagabi na may nakita nga kaming nilalang sa labas ng bahay namin. Pero imbis nakakitaan ko siya ng pangamba at pagkagulat nun, ay para bang hindi na bago sa kanya ang mga narinig niya. Nakita ko pang natawa ito at sinabing hindi naman totoo ang mga aswang. Pero di ba naniniwala ka naman sa aswang? Takang tanong ko. Oo. Kapag ako nga naging aswang, uunahin kita eh. Para pareho na tayo. Pabiro niyang pagdugon sa akin na nagpakabas sa dibdib ko. Seryoso ako, Maya. Oo na, pero tama na nga yan. Masyado kay seryoso sa buhay. Ganito na lang. Samahan mo na lang ako magbuha ng gulay mamaya. Pag-iba sa usapan ni Maya. Seryoso na kasi talaga ako ng mga oras na yun. At pakiramdam ko ay pinagtatawanan niya lang ako. Namiss ko nang kumain ng pakoy. Sige na. Nagpapakit pa niyang sabi nun. O nga, sasama na kita. Ang bako pala sa amin mga kagiliw ay isang uri ng gulay na sa kagubatan lamang makikita. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, sinamahan ko na nga si Mayang manguha ng gulay sa loob ng gubat. Nasakop lamang din sa baryo namin. Panay lamang ang kwento niya ng kung ano-ano para malibang ako. At makalimutan ko ang nangyaring pang-aaswang sa amin ni Lola. Hanggang sa umabot na kami sa kaloob-looban ng gubat. Laging abala na ako sa pamimitas ng gulay na nakikita ko. Nawala ang atensyon ko kay Maya. Nang hanapin ko siya ng tingin ay wala na ito sa tabi ko. Makailang beses ko pa siyang tinawag pero wala nang sumasagot sa akin nun. Maya naman, hindi ako nakikipagbiruan. Lumabas ka na kung manggugulat ka lang din dyan. Naiiritang wika ako nun. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi pa rin nagpapakita sa akin si Maya. Kaya naman napagpasyan ko lang umuwi na lamang dahil baka iniwan na ako ni Maya nun. Habang naglalakad ako, ay bigla na lamang akong nakarinig ng kakaibang huni ng ibon. Para bang huni yon ng uwak at ng pato na nasa likuran ko lang. Pero sa tuwing nililingon ko ang likuran ko para makita ang naririnig ko na yon, ay wala naman yon. Hanggang sa bigla na lang may bumagsak na kung ano sa harapan ko. Sa gulat ko ay napaatras talaga ako. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ko ang babaeng walang kahit na anong saplot. Bumagsak ito sa harapan ko. Dahan-dahan itong tumayo habang nakayuko ang kanyang ulo. Basa pa ang katawan nito na para bang pinaliguan ito ng grasa. Dali-dali naman akong napatakip sa ilong ko nang biglang bumaho ang paligid. Pakiramdam ko ay bigla na lamang nawala ang hangin sa paligid dahil maalinsangan na rin nun. Nang iangat nito ang kanyang ulo, ay agad na nilukuban ako ng takot nang makita kong namumula ang mga mata nitong halos lumuwa na sa laki. Kitang-kita ko rin ang matutulis at mahaba niyang mga ngipin nun. Dahil sa malaki ang pagkakamisi nito na parabang nakakita ng makakain niya. Akmang tatakbo na sana ako nang bigla niya akong sunggapan. Nagpagulong-gulong kami sa may damuhan. Dahil maliwanag pa naman ang mga sandaling yon, inipon ko talaga ang buong lakas ko para maitulak at makawala sa pagkakadagan sa akin ng nilalang na yon. Pero kahit anong tangkang paghawak ko rito, dumudulas lamang ang mga kamay ko dahil sa madulas nitong katawan.
Hindi na rin ako magkandamayaw sa pagsigaw at paghingi ng tulong nun. Tinatawag ko na ang pangalan ng kaibigan ko. Nagbabaka sakali ako na marinig niyang boses ko nun. Sobrang lakas ng nilalang na dumudumog sa akin, Sir Seth. Tanging pagsalag lamang ang nagagawa ko dahil pilit nitong pinupunteriya ang mukha ko nun. Para bang nais talaga nito masugatan ang mukha ko. Dahil kung tutuusin, pwede niya akong kagatin at kalmutin sa ibang bahagi ng katawan ko pero nakatuon talaga yon sa mukha ko. Habang nakadagan sa akin ng nilanga, ay sumaktong napatingin ako sa bandang leeg nito. Doon ay nakita ko ang kwintas na suot ni Maya. Sigurado akong kay Maya yon. Kaya naman humanap ako ng tiyempo para makuha yon. At nang tuluyan ko ng maiwaksi ang Miralaw, ay sinakto kong mahawakan ng kwintas niya. Nang sa danon ay hindi nito mamalayan na nakuha ko yon. Nang makuha ko ang kwintas, tumayo na ako para tumakbo palayo. Nahawakan nito ang buo at malakas akong hinila pabalik sa kanya. Sumapto pa ang paggampas ng kanyang isang kamay na may mahabang kuko sa mukha ko noon. Naramdaman ko kaagad ang pag-iwit ng pisngi at pagdalay ng duguran. Nakita kong mas lumapad ang nipi sa bibig ng nilala. Kasunod noon ay binitawan na nito ang buhok ko. Kaya naman nagkukumahog na akong tumakbo palayo. Pero bago pa man ako makalayo ay muli ko pang silipat ang nilalang na yon. Nang akmalha habulin na ako ng nilalawa, ay bigla lalang may malaking kulay iping na aso ang dumumog rito. Habang tumatakbo ako palayo, ay naririnig ko pa ang malakas na pag-anil ng nilalaw na parabang nasasaktan nito at nakikipabuno na. Hindi ko na pinamkang alamin pa kung ano na ang nangyari sa aswang na yon. Mas binigisan ko na lang lalo ang pagtakbo para makauwi na ako. Hindi ko na mapigilan ng hindi mapaiyak. Dahil ay sigurado na palaga akong hindi lang basta aswang ang tumumog sa akin. Pero hindi pa ako nakakalabas ng gubat. Maramdaman ko na lang ang panlalabo ng paningin ko sa paligid nun. Kasunod nun, pagbagsak ko sa lupa. Nawalan ako ng umalay. Pero bago pa man ako mapapikit, ay nakita ko ang malabong imahe ni Anton. Sa mismong harapan ko. Nang mabisin ako ay bumungad agad sa akin ang gwapong mukha ni Anton. Baka sa kanyang mukha ang paghahalala. Hila plus pa nito ang buhok ko. Anton, anong ginagawa mo dito? Tanong ko nang mapagpantuong nasa bahay na ako ni Lola. Nabuti man ang gising ka na apo ha. Jesus marirosip kang bata ka. Hindi ba't silabihan kitang mag-iilap ka? Pinama ko anong nangyari sa'yo. Yaw-yaw ni Lola. At bagya pa akong hidampas sa balikat ko. Mabuti man lang na nagawipin ako sa gubat para malahoy. Laki pa kitang wanamalay. Duguan ka pa. Ano bang nangyari? Tanong ng binata sa akin nun. Nawaalala ko ang nangyari ay nakaramdam na naman ako ng takot at napahawak ako sa pisngi ko. Dole nahawakan ko nga ang pisngi kong may benda na. Dinumog ako na. Hindi ko lalatuloy pa ang sasabihin ko. Nawaalala ko ang kwintas na suot ng nilalang na dumubog sa akin man. Agad akong napatingin sa paligid para halapin ang kwintas na aswa. Nang makita ko rito sa tabi ko ay nakahinga ako ng maruwag. Mabuti mo lang hindi na iwan sa gubat. Sa isip-isip ko pa noon. Si Maya yung kasama ko nang pumunta ako ng gubat. Huwi ka po. Wala kang kasama nung nakita kita. Sambit ni Anton. Dahil sa nangyaring yun ay nagpasalamat naman ako kay Anton sa pagdapig niya sa akin sa bahay ni Lola. Matapos yun, mas lalo pa akong pinag-inap ni Lola sa kadahilalang tila ba ako talaga ang punpiryan ng Lola. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang dumito muna ako para bantayan tayo ni Lola?
Baka bumalik na naman yun pumunta dito eh. Mas mabuti na may kasama kayo. Sambit ni Anton. Habang sa balkonay kami at nagdakape. Magtatakip silid na kasi ng mga oras na yun. Tapatin mo na ako ha. Totoo ba yung bali-balita tungkol sa angkan niyo? Tanong ko sa binata. Sadlip itong napatahimik dahil sa panong ko na yun. Lahat ng sinabi ni Maya, yung kaibigan mo. Totoo lahat ng liyan. Iba talaga yung ugali ko ng baka pa naman ko pero lahat naman ng tao may karapatang magbago, di ba? Bata pa ako noon. Puro anukohan pa rin alam ko pero iba na ngayon. Tuwin ito. Ano nangyari din sa braso mo? Yan ang gusto ko malaman. Totoo din yun eh. Hindi ko naman ipagkakailang may lahi talaga kaming ganon. Pero kita mo naman, ikaw mismo ay makakahusga kung ano ba talaga ako para sa'yo. Hindi rin kami iba sa inyo eh. Pananaw niyo lang ang iba kaya may mga tulad namin ang masama sa paninin niyo. Sambit na dadod niya. Alam sabihin din ni Anton ay nakaramdam ako ng pirot sa puso ko. Siwala ng magdapilala kasi kami ay hindi ko siya nakakipaan ng pagiging iba. Natatakot ka na ba sa akin? Palong nito muli. Ninipian ko na lamang siya at marahang napairingan. Simula na makilala kita rin na wala ng takot sa puso ko. Pakaramdam ko yung nagkaroon ng panibagong kaampi ng walang humusga sa akin. Kaya huwag ka magdalala. Kahit ano ka pa tanggap kita. Halika na, pumasok ka pa sa loob. Wili ka ako at marang kinapik-tapik ang ulo niya. Bago ko siya pinalukuran para maglakad na papasok sa loob ng bahay. Pero bago pa man ako makapaglakad ay naramdaman ko ang mga bisig ni Anton layamapos sa bewang ko. Marahan itong yumakap sa akin habang nakatalikod ako. Maraming salamat, Agnes. Hihimpayin daw yung sagot mo kahit anong mangyari. Sad niya pa sa mahinang boses na. Hindi ko na napigilan ng sarili kong hindi kiligin. Ay, ano ka ba? Pakiba tayo ni Lola. Sambit ko. Agad na pinapik ang mga kamay niya. Dali-dali naman siyang gumitaw nang marinig namin ang mga yapak ni Lola. Mula sa loob ng bahay na papalabas ito. Ano kang ginagawa niyong dalawa dyan at baka maabutan na naman kayo ng kung anong hilalaw? Umasok na kayo. Bulilas ni Lola na makalabas ko ng pintuan. Pagpapasok namin sa loob ng bahay ay naramdaman ko ang pasimpleng pagkurot ni Lola sa pagiliran ko. Sa balibulong ito na, Lola. Nakita ko yan ha. Siguraduhin mo lang sa alkarang diretso, no? Meron kong hindi malivimpikan ka sa akin. Lola na mami. Naging maayos naman ang gabi niyo at ang mga sumunod pa. Naisip ko na rin na sagutin si Anton dahil sa pakiramdam ko. Ayaw ko na mawala pa sa akin ng binata. Pero ng araw na sasagutin ko na sana ito. At naglalakad na ako patungo sa bahay ng binata. Nang malapit na ako sa bahay, napahinto ako sa paglalakad ng makarinig ako ng boses ng dalawang taon pila ba nagbidiskusyon. Magkalahi na tayo. Ano pa ba nagapat kong gawin para lang mapasakin ka? Alam mong matagal na akong nag-aantay sa'yo at nakadaliya panahon na akong nagtapat ng nararamdaman ko. Bakit ba hindi mo ko kayang pagbigyan? Rinig ko wika ng boses babae. Bagya ko pang hinanap kung saan galing ang nag-uusap na yon. Dahil pakiwari ko'y nadaaway ang malay ito. Di na alam kalayuan sa akin. Sa likod ng isang puno, ay nakita ko ang kaibigan kong si Maria Panton. Hibang ka na talaga, Maya. Doon pa man si Rabio nakitang walang pag-aasang maging tayo. Nagkapaon naman na kaibigan mo si Agnes, kaya hindi kita magawang iwasan. Seryoso at totoo ang nararamdaman ko para sa kaibigan mo. Maging masaya ka na lang para sa amin.
Masaya. Gusto mong maging masaya ako para sa inyo habang binudurog niyo ako sa tuwing nakikita ko kayo magkasama at masaya. Kulang pa ba yung pagiging aswang ko para nang mapatunayan ko sa yung totoo din yung nararamdaman ko? Tigilan mo na kami, Maya. Pasalamat ka at nagtingpi ako nung dinumog mo ang sariling kaibigan mo. Kapapibang turin sa'yo di address. Paano mo nagawa sa aya yun? Pimakot ko rin siya. Tsaka bapot lang sa ano yun. Dahil lang naman sa maganda siya kaya mo siya labustuan, di ba? Hanggang ngayon ba kahit may payclip na siya sa mukha, maganda pa rin ba siya para sa'yo? Maniyak-niyak na sambik ni Maya. Nung mga sandaling yun ay pakiramdam ko. Piluhusan ako ng malamig na tubig sa katawan. Hindi agad na proseso ng utak ko ang mga salitang binitawan ng dalawa. Kaya minabuti ko na umalis doon. Batig kong hindi ko na kaya ko ano pa man ang mga susunod na mangyayari. Bumiretso na lang ako sa tambayan namin ni Maya at doon nagpalipas na oras. Hindi ko lubos sa kalaim na may gusto pa ng kaibigan ko sa lalaking naniligaw sa akin gun. Hindi ko alam o baka sadyang nagpatay mali siya ako sa mga kakaibang ikinikilos ni Maya kapag magkasama kaming tatlo ni Anton. Kaya pala tutol na tutol siya at gusto niyang patadali ng panliligaw ni Anton dahil gumagawa na rin pala siya ng paraan para maagaw niyang binata sa akin. May hindi man lang sawagi sa isip ko na posibleng may gusto din siya dito. Siguro may maging bulag ako dahil lagi isang kaibigan ko lamang si Malia. Pero ang mas hindi ko kinaya. Sila lo ni Malia ang pagiging aswang ng lola niya. Para lang sa pinata. Nang sa danon ay maging magdalahi sila at magawa pa akong saktan ito. Ako ba ang naging hablaw sa kanilang dalawa? Sa paglipas ng oras ay may nabuong desisyon sa utak ko. Desisyong kailanman, sa tingin ko hindi maging tama. Pero kailangan kong gawin para sa ikakatahimik ng lahat. Nang makauwi ako sa bahay namin na lola ko nagpasya ako na lumuwas kami ng syudad. At sa syudad na lamang manirahan. Dahil makamda na sinulat ako na ang kumakargo sa kanya ay wala na itong nagawa pa sa desisyon ko. Pakiramdam ko talaga na mula panahon yon. Pinurob ng pinong-pino ang puso ko. Napakasakit para sa akin ang ginawa ng kaibigan ko. At masakit din para sa akin na kuntirin buo ng desisyon kong tanggapin at papasukin sa buhay ko ang binata. Ay doon ko malalaman na dirabi pala ang pagmarmal ng kaibigan ko para sa kanya. Hindi ko maaktim na maging masila kasama si Anton. Habang ang kaibigan ko ay nagdudusa sa pagiging aswala at pagiging sawi sa pag-ibig. Nag-iwan na lamang ako ng sulak nun para sa dalawa bago kami tuluyang umalis na walawala ko sa baryong kinapipirahan namin. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,